is the best I can do. This is exactly what I wanted. All of you against all of me. To yours. Together. Wakanda forever! Bring me Thanos! Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang buong Avenger film series ang mapapanood nyo mga Tagalog recap sa video na ito mga ka-chill. Mula First Avengers, Avengers Age of Ultron, Avengers Infinity Wars, at Avengers Endgame. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si B127 Transformers, Romano S. Ponila, Carl Cope Panzal from Baguio City, Prince Saki from Imus Cavite, Jenel Pascua from Victoria Mexico Pampanga, Genesis Joe from Negros Oriental, John Clarence Gabriel from Santa Maria Bulacan, John Michael Rubos from Tanawan Leyte, John Richmond Cadelina from Isabela Province, at Marian Balms from Lipa Batangas. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa simula, ang nilalang na tinatawag na si The Other ay sinabi sa misteryosong warlord na nagising na ang Tesseract na nasa Earth. Pagkatapos ay binigay niya kay Loki ang scepter, at sinabi nito na ang hukbo niya na mga Chitauri ay nakahanda na raw upang sumunod sa kanya upang sakupin ang buong Earth. Samantala, sina Maria Hill at Nick Fury na sinalubong ni Agent Coulson ay pumunta sa Joint Dark Energy Mission Facility sa Mojave Desert, California dahil kasulukuyang nandoon ang Tesseract na pinag-aralan ni Dr. Selvig ay biglang kusang naglalabas ng maraming gamma radiation dahilan upang palikasin nila ang lahat ng personnel sa buong facility. Ilang saglit, ang Tesseract ay biglang naglabas ng isang portal. Pagkatapos, ay may naubong malakas na enerhiya sa taas nila at lumabas mula sa portal si Loki. Agad inatake niya sina Nick Fury, ang mga army ng SHIELD sa paligid, at si Clint Barton or si Hawkeye. Bumangon si Clint pero mabilis na nahawakan ni Loki ang kamay niya at ginamit niya ang scepter sa kanyang upang gawing siyang alipin. Si Nick naman ay agad na nilagay ang Tesseract sa isang case ngunit tinigilan siya ni Loki at ginawa rin niyang alipin si Dr. Selvig. Tinanong ni Nick si Loki tungkol sa mga plano niya ngunit sinabi naman ni Hawkeye na hinihintay lang ni Nick na sumabog sa buong gusali ang enerhiya ng Tesseract na nasa taas nila. Mabilis na binaril ni Clint si Nick pagkatapos ay kinuha niya ang case sa kanya at agad na umalis silang lahat doon. Sumakay sila sa isang sasakyan ng SHIELD ngunit si Nick Fury ay agad bumangon at inutusan si Maria Hill na pigilan sila Clint makaalis ng facility pagkatapos ay hinabol niya sila. Hinabol rin sila Clint ng isang pang-agent ng SHIELD, ngunit si Loki ay nagawang pabagsakin ang sasakyan nito sa daan. Samantala, si Agent Coulson at Nick Fury ay nagawang makaalis sa facility bago tuluyang gumawho ang lugar. Pinanood ni Nick Fury ang buong facility na unti-unting lumulubog mula sa pagsabog sa gamma radiation. Ang sinasakyang kotse naman ni Maria Hill ay natabunan ng mga bato at hindi niya nahabolan sina Loki at ang kanyang mga alipin. Si Nick Fury naman na nakasakay ng helikopter ay agad-agad na binaril niya si Loki sa kotse nila, ngunit sa ilang sandali, agad-agad na inatake ni Loki ang helikopter ni Nick Fury. Agad na bumaba dito si Nick at patuloy na pinagbabaril sina Loki ngunit mabilis na nakalayo sila sa lugar. Ni-radio naman ni Nick sina Coulson at Maria Hill at sinabing nasa estado na sila ng gyera at plano niyang i-activate uli ang Avengers Initiative. Sumunod na eksena sa Russia, si Natasha Romanoff o si Black Widow habang ini-interrogate ng mga Russian mafia. Biglang tinatawagan ni Agent Coulson ang leader ng mafia upang kausapin si Romanoff at sinabi ni Coulson sa kanya na may hindi inaasahang pangyayari na naganap sa kanilang lugar at kailangan nila siyang bumalik sa base. Si Black Widow naman kahit pa nakagapos sa isang upuan ay agad-agad na kinalaban ang lahat ng mga miyembro ng mafia roon at madali niyang napabagsak ang mga ito. Sinabihan pa siya ni Coulson na puntahan muna si Bruce Banner bago bumalik sa kanilang base. Sa sunod na eksena sa Calcutta, India, kung saan naninirahan si Dr. Bruce Banner ay pinuntahan ni Natasha Romanoff, sinabi niya sa kanya na pinapunta siya doon ng SHIELD sa kadahilan ng humarap sila ngayon sa isang global catastrophe dahil sa Tesseract na may kakayahang wasakin ang buong mundo.
mundo. Nais raw ni Nick Fury na magpatulong sa kanya sapagkat ito raw ay may kapangyarihan ng gamma radiation kung saan dito ay eksperto siya. Samantala si Nick Fury ay humarap sa World Security Council at sinabi ng mga ito sa kanya na hindi sila sang-ayon sa pag-reactivate ng Avengers Initiative kundi ay mag-focus na lang sila sa kanilang plano. Ngunit pinagpilitin pa rin ni Nick na mas kailangan nila ang Avengers Initiative. Si Steve Rogers naman o si Captain America na kamakailang na nadiskubre ng SHIELD na na-preserve ang kanyang katawan sa isang yelo, at hindi niya matanggap ang kanyang nakaraang digmaan na halos 70 years siyang natutulog sa isang yelo. Sa ilang sandali, agad-agad na pinuntahan ni Nick Fury si Steve Rogers upang ibigay sa kanya ang panibagong misyon niya tungkol sa Tesseract na kinuha raw sa kanila ni Loki at nais niyang tumulong para mapigilan niya agad si Loki na gamitin ito at ibalik ang Tesseract sa SHIELD. Samantala si Tony Stark o si Iron Man naman ay nag-ayos ng cable sa dagat para mabuksan ang kanyang Stark Tower sa New York na may energy source mula sa ginawa niyang arc reactor sa tulong ni Pepper Potts. Pagkatapos, agad-agad siyang pumunta doon at tinanggal ang buong Mark 6 suit gamit ang kanyang robotic system. Ilang saglit ay pinuntahan siya doon ni Agent Coulson para sa isang misyon patungkol sa Avengers Initiative na nagtataka naman ni Stark dahil ang alam niyang hindi siya qualified dito. Sumagot naman si Coulson na hindi na ito patungkol sa profile niya kundi sa isang misyon. At pagkatapos ay nakita ni Tony mula sa dalang data ni Coulson ang lahat ng research ng SHIELD sa mga perspective na magiging miyembro ng Avengers Initiative at ang Tesseract na kung saan pamilyar siya dito. Kinabukasan habang papunta sila sa SHIELD base, sinabi ni Coulson kay Steve Rogers na malaking karangalan para sa kanya na makasama siya doon. Maya-maya ay nakarating na sila sa base at nakaharap ni Steve dito sina Natasha Romanoff at Bruce Banner. Habang nagkukwentuhan silang tatlo agad namang nagsisimulang umangat sa ere mula sa karagatan na tinatawag na helicarrier at pinakita dito na ito muna ang magiging base nila sa misyon. Ipinag-utos naman ni Nick Fury na simulan na nilang paganahin ang retro-reflection panels ng buong helicarrier sa ere. Samantala, habang nagbiyahe sila Loki sa isang van ay nagsimula silang magbuo ng panibagong system ng gamma radiation at may kailangan silang kukunin sa Germany na isang iridium para makagawa silang ng panibagong portal dimension. Samantala, habang nagbiyahe sila sa kalangitan, agad namang na-detect ng system nila na si Loki na kasalukuyang nasa Stuttgart, Germany at agad namang inutusan sila Steve Rogers na pumunta doon para pigilan nila si Loki sa lugar na iyon. Sa mga oras na iyon, pumasok roon si Loki sa isang mansyon na agad niyang inatake ang lalaki na nagngangalang si Heinrich Schaefer upang kunin ang kaliwang eyeball nito gamit ang device ginagamit din ni Hawkeye para masken nila ang eyeball nito upang mabuksan ang vault at kunin dito ang iridium na kailangan ni Dr. Selvig upang stabilize ang Tesseract. Nagtakbuhan palabas ang lahat ng tao sa mansyon at sinundan agad sila ni Loki. Maya-maya agad na ginamit ang kapangyarihan niya na palibutan ang mga tao roon gamit ang illusion para hindi sila makatakas at inutusan niyang lumuhad sila sa kanya para sa pagiging hari. Ngunit may isang matandang lalaki na tumayo laban sa kanya, at hindi niya gusto si Loki na magiging hari sa kanila at nakikipagtalo ang matanda, sapagkat sa galit ni Loki agad niyang inatake ang matanda. Sa kabutihang palad, agad dumating roon si Steve at bumalik sa kanya ang atake niya. You know, the last time I was in Germany and saw a man standing above everybody else. The soldier. The man out of time. I'm not the one who's out of time. Loki, drop the weapon and stand down. Si Black Widow naman na nakasakay ng Quinjet ay inatake ni Loki, ngunit nakaiwas siya at mabilis na hinagis ni Steve ang shield niya kay Loki, at nagsimula silang nakipaglaban sa lugar na iyon. Sa ilang sandali, bigla naman siyang inatake doon ni Iron Man, at pagkatapos ay agad na sumuko na si Loki sa kanila. Nang nasa Quinjet na sila pabalik ng base kasama si Loki ay biglang kumidlat ng malakas, at dumating doon si Thor Odinson. Binuksan ni Tony ang jet, ngunit biglang inatake siya doon ni Thor at mabilis na kinuha ang kapatid niya na si Loki. Sinabi naman ni Stark na hindi niya maaaring kunin si Loki, hanggat di pa nila nalalaman kung nasaan ang Tesseract, kaya't hinabol niya sila at si Captain America naman ay kumuha ng parachute at sumunod rin sa kanila. Binaba naman ni Thor si Loki sa isang burol, at kinumbinsi siya na ibalik na niya ang Tesseract at sumama na siya sa kanya sa Asgard. Ngunit mabilis na inatake naman siya doon ni Iron Man at bumagsak sila sa lupa. Sinabi niya kay Thor na hindi niya maaaring kunin niya si Loki, dahil kailangan pa nila makuha ang Tesseract sa kanya. Sumagot si Thor na hindi niya alam kung ano ang kinakaharap niya. Sa pagkainis ni Thor agad niyang hinagis ang Mjolnir kay Stark, at mabilis na inatake naman ni Stark si Thor at sinipa ng malakas. Bumangon si Thor,
at gamit ang kanyang hammer ay naglikha siya ng kidlat, at agad niyang inatake si Iron Man pabalik. Ngunit sa kabutihang palad, sa kidlat ni Thor ay nag-recharge ng 400% ang suit niya. Agad namang inatake ni Tony ng malakas si Thor, at mabilis na lumilipad sila upang ihampas ang isa't isa sa kalapit na bundok. Nagpatuloy silang naglaban sa gitna ng kagubatan hanggang sa napigilan sila ni Captain America. Sinabi ni Steve na ibaba ni Thor ang hammer, ngunit nagalit palalo si Thor dahil ayaw niyang bitawan ang kanyang hammer, at agad niyang inatake si Captain America ng malakas, ngunit agad namang ginamit ni Steve ang Vibranium Shield para protektahan ang kanyang sarili. At sa wakas, tumalsik sila sa lakas ng impact nito. Pagkatapos ay nagdesisyon si Thor na makipagtulungan na sa kanila. Dinala nila si Loki sa base ng Shield, at kinulong siya ni Nick Fury sa kakaibang cage na ginawa raw niya para sa Hulk ni Bruce Banner. Ipinaliwanag naman doon ni Thor na plano raw ni Loki gamitin ang Tesseract upang magbukas ng portal sa Earth at sakupin nito kasama ang hukbo niya ng mga Chitauri. Ilang saglit, sinimulan ng e-trace nila Bruce at Tony ang lokasyon ng Tesseract gamit ang nakuha nilang scepter kay Loki. Maya-maya ay nabanggit naman ni Tony kina Bruce at Steve na sa tingin niya ay may tinatagong ibang plano ang Shield gamit ang Tesseract. Ngunit nagtataka si Steve sa sinasabi ni Tony, at agad siyang umalis para maghahanap ng ebidensya na tama ba si Tony, at pumunta siya sa mga restricted area ng base. Habang si Tony Stark naman ay hinahak ang mainframe system ng Shield, upang alamin ang sikreto nila. Hindi nagtagal, nalaman nila Tony at Captain America na gamit ang Tesseract ay plano pala ng Shield na gumawa ng weapons of mass destruction. Napilitan naman umamin si Nick Fury na napagplanuhan raw nila ito, dahil sa mga sobrang lakas ng mga nilalang galing sa ibang mundo na maaaring magdala ng panganib sa Earth. Habang nagtatalo sila, na-track nila Clint ang helicarrier dahil dulot sa scepter na nakuha nila Steve kay Loki. Kasama ang iba pang tauhan na ginawang alipin rin ni Loki, sinimulan ni Clint nang maglagay ng bomba sa helicarrier gamit ang kanyang arrow. Habang nagtatalo silang lahat, agad naman na-detect gamit ang research system nila Bruce ang Tesseract, at agad nalaman nila ang lokasyon kung saan ang Tesseract. Ngunit sa kabilang banda, pinasabog ni Hawkeye ang parte ng helicarrier, kung saan sangkot sa pagsabog ang mga superhero. Agad na pinasok na ng grupo ni Hawkeye ang helicarrier, at si Tony Stark ay agad na pumunta sa kanyang selda para suotin ang kanyang Iron Man suit upang iligtas ang mga tao. Si Black Widow naman ay naipit ang paa mula sa pagsabog, at kasama niya si Bruce Banner na hindi na niya makontrol ang kanyang galit. Agad na pinapakalma niya si Bruce. Bruce, you gotta fight it. This is just what Loki wants. On my life, I will get you out of this. You will walk away and never ever. Your life! Ngunit unti-unti nang nagbabago siya ng anyo bilang si Hulk. Sa ilang minuto, natanggal ni Romanoff ang paa niya sa pagkakaipit, ngunit agad na nagwala na si Hulk. At sa kanyang galit, agad hinabol niya si Natasha Romanoff na mabilis na tumakbo palayo sa kanya. Si Captain America naman at Iron Man ay pumunta sa nawasak na turbine ng helicarrier, upang pagtulungan nilang ayusin ito. Habang nagtatago si Black Widow agad siyang nakita ni Hulk, at hinahabol sa sobrang mabilis kaya't naabutan siya kaagad at nagawa siyang mapatalsik. Ngunit sa kabutihang palad bago patapusin si Romanoff, agad namang dumating si Thor para mapigilan niya si Hulk. Si Maria Hill naman ay nagpa-deploy ng jet upang atakihin si Hulk, para hindi ito makawasak sa helicarrier. Ngunit mabilis na inatake rin ito ni Hulk at sinimulang wasakin ang jet sa ere. Sa kabutihang palad, agad niyang in-eject ang upuan, pero agad na hinagis siya ni Hulk, at hindi nagtagal ay sumabog rin ng malakas ang jet sa ere at tumalsik dito si Hulk. Sa sunod na eksena, si Clint ay agad na pinasabog ang mga tauhan sa control room, at pagkatapos ay hinahak ang system nila upang ma-disable ang isa pang turbine ng helicarrier,
at agad nawala ng balanse ito sa himpapawid. Inutusan naman ni Nick Fury si Black Widow na pigilan si Clint. Agad na natunton ni Natasha Romanoff si Hawkeye at buong lakas na naglalaban silang dalawa, ngunit hindi nagtagal, nagawang maampas ni Black Widow ng malakas ang ulo ni Hawkeye at pinabagsak. Samantala si Thor ay nakita niya si Loki na nakatakas na sa kulungan, ngunit nalinlang siya ni Loki gamit ang illusion at nakulong niya si Thor dito. Si Agent Coulson naman ay gustong mapigilan si Loki gamit ang malaking baril niya. Ngunit sa kasamaang palad, nagawang masaksak ni Loki mula sa likod gamit ang kanyang scepter. Pagkatapos, inihulog ni Loki si Thor sa loob ng cage. Sa ilang sandali, si Coulson naman na nag-aagaw buhay ay nagawa pa niyang barilin si Loki at tumalsik siya sa kabilang selda. Si Thor habang nasa loob ng cage, at habang pabagsak na ay nagawa pa niyang nakaalis dito gamit ang kanyang lakas bago pa ito bumagsak at sumabog. Si Tony Stark naman ay puwersahang pinaikot ng sobrang bilis ang isang turbine, upang mapaganya ito sa tulong ni Captain America at agad niyang inatake ang sundalo sa pagtatangkang atakihin si Steve. Subalit si Loki ay nagawa ng makatakas roon sakay ng isang jet. Sumunod na eksena, tuluyang namatay si Agent Coulson sa harap ni Nick Fury, at nadismaya ang lahat sa ginawa ni Loki. Ilang saglit, kinausap ni Nick sina Tony at Steve na nagsinungaling siya na galing raw sa jacket ni Coulson ang koleksyon niya ng mga cards, bago siya namatay na hindi man lang nalagyan ng autograph ni Steve. Dagdag pa niya totoong plano nila na gumawa ng mga armas na may kapangyarihan ang Tesseract, ngunit mas pinili niyang i-reactivate ang Avengers Initiative upang ma-motivate naman sila na makipag-cooperate sa isa't isa bilang ang Avengers. At sinabi pa niya, na kahit sa huling hininga raw ni Coulson ay naniniwala pa rin siya sa mga heroes na katulad nila. Samantala, si Hawkeye naman ay nawala na ang manipulasyon ni Loki sa isip niya dahil hinampas raw ni Romanoff ng sobrang lakas ang ulo niya kanina. Si Hulk naman na bumalik na sa dating katawan na si Bruce Banner ay bumagsak sa isang abandonadong lugar. Ngunit hindi pa rin masaya si Tony sa nangyari ni Coulson, at doon nila nalaman ni Tony at Steve na ang plano pala ni Loki ay pupunta sa mataas na tower para doon niya ilagay ang gamma radiation, para magbukas ng portal. At na-realize ni Tony baka raw doon si kanyang Stark Tower niya ilalagay, kaya agad silang pupunta doon sa tamang oras. Pagkatapos, sinabihan ni Steve sina Black Widow at Hawkeye na aalis na sila roon, dahil natagpuan na nila ang Tesseract, at agad-agad na sumakay sila isang jet, at nakita naman ni Nick Fury ang pag-alis nila. Unang nakarating si Tony Stark sa kanyang Stark Tower, at nakita niya doon si Dr. Selvig na natapos na niyang nagawa ang device gamit ang Tesseract, upang mabuksan ang portal dimension sa kalawakan. Inatake niya ito at hamampas ng malakas si Selvig, at hindi nagtamo ang device ng kahit konting damage dahil may energy barrier ito. Bumaba na lang siya ng tower at nakita niya si Loki doon, kaya't agad na tinanggal ang suit niya at pumasok siya sa kanyang tower. Sa pagpasok niya, agad namang kinuha ni Tony ang isang bracelet para sa panibagong suit, at nagsimulang nagsasalita silang dalawa. Sinubukan gamitin ni Loki ang scepter niya sa kanyang katawan, ngunit walang talab ito dahil sa arc reactor ni Tony. Sa galit, hinahagis naman siya ni Loki palabas ng tower, ngunit agad niyang pinadeploy ang Mark 7 suit niya sa AI niyang si Jarvis, at mabilis itong sinuot ang kanyang bagong suit habang nasa ere. Pagkatapos, bumalik na naman si Tony Stark kay Loki at agad niyang inatake si Loki rito. Sa ilang minuto, nagsimula nang magbukas ang portal device ni Dr. Selvig, at lumabas dito ang hukbo ng mga Chitauri ni Loki. Agad namang umaatake si Iron Man sa mga hukbo papunta sa portal, pero ang mga ito ay matapang naman na sinugod mag-isa si Tony Stark, at pinagsabugan ni Tony sila sa ere isa't isa. Ngunit ang iba pang Chitauri ay mabilis na umatake sa mga sibilyan sa iba't ibang parte ng New York. Si Loki naman ay sinuot na ang suit niya at pinuntahan agad siya roon ni Thor para tapusin ang kanyang kasakiman. Ngunit hindi matanggap ni Loki ang kasamaan kaya't naglalaban silang dalawa sa tower, at inatake nila Natasha Romanoff ang iba pang Chitauri ni Loki sa himpapawid sakay ng Quinjet. At pagkatapos, inatake rin nila si Loki ngunit pinasabugan sila nito at nagtamo ng malaking damage ang kanilang jet at agad na bumagsak ito sa harap ng tao. Lumabas mula sa jet sina Steve Rogers, at nakita nilang lumabas mula sa portal ang higanteng halimaw na nagdeploy ng mas marami pang Chitauri sa katawan nito. Samantala, si Loki naman ay nagawang masaksak si Thor gamit ang sentiment, pero agad na sinipa siya ni Thor at hinampas sa sahig, subalit nakatakas si Loki sa kanya at sumakay sa isang sasakyan ng mga Chitauri. Pagkatapos,
Kasama niya ang mga ito at mabilis na umatake siya ng mga sibilyan sa daan. Nakipaglaban sa mga Chitauri sina Hawkeye, Natasha Romanoff para mapatay nila ang lahat ng hukbo, sapagkat si Captain America naman ay nagtungo sa mga pulis, para paalisin ang sibilyan na nai-stock sa lugar na iyon na kailangan nilang ma-rescue. Ngunit sinalakay agad sila ng hukbo ng Chitauri. Pagkatapos ay magaling na nagpatambo si Steve Rogers ng ilang mga Chitauri sa harap ng mga pulis. Patuloy na nakikipaglaban sa mga halimaw na hukbo sina Hawkeye at Natasha Romanoff, at sinamahan agad sila ni Captain America at ng God of Thunder na si Thor sa pakikipaglaban sa mga ito. Ilang saglit, dumating na rin doon si Bruce Banner sakay ng motorsiklo, at dinala ni Tony Stark sa kanila ang higanteng halimaw ng mga Chitauri. Pagkatapos, si Bruce naman ay nagawang magpalat ng anyo bilang si Hulk at agad na sinuntok ng malakas ang halimaw, at si Iron Man ay pinuntiriya ang soft spot nito at sumabog ang higanteng halimaw. Send the rest. Guys, At bago pa sila makipag-away sa hukbo ni Loki, nagpaplano muna si Captain America sa kanila. Unang pinaplano niya ay si Thor na magpunta siya sa tower para gamitin niya ang kidlat patungo sa portal. Si Iron Man at Hawkeye naman ay pupunta sa mga gusali para atakihin ang mga Chitauri, at si Hulk naman ang umatake sa Chitauri na nasa gusali gamit ang kanyang mga suntok. Samantala, sina Captain America at Black Widow ay aatake sa ibaba para maligtas ang mga sibilyan. Pagkatapos, sinimulan na ni Hulk umatake doon ng mga Chitauri at si Thor naman ay pumunta sa taas ng Empire State Building at kinidlatan ng malakas ang mga halimaw na lumalabas mula sa portal. Samantala, si Clint Barton naman ay umaatake ng mga Chitauri mula sa bubong ng isang building. Maya-maya ay hindi na kaya ni Black Widow ang pag-atake sa Chitauri sa ibaba, pero nakaisip siya ng plano na pupunta siya sa tower ni Stark para sirain ang portal. Kaya sumakay sa isang sasakyan ng mga Chitauri upang pumunta sa tuktok ng Stark Tower. Sina Hulk at Thor ay nakikipaglaban sa mga Chitauri na likod ng higanteng halimaw, kaya't nakapagbagsak sila ng isa pang higanteng halimaw. Samantalang si Nick Fury na kausap ang World Security Council ay tumanggi sa kanila sa plano nilang nuclear strike sa buong New York. Si Natasha Romanoff naman na hinahabol ni Loki, at agad namang inatake ni Hawkeye si Loki at sumabog ang palaso niya sa kanya. Pagkatapos, bumagsak siya at si Black Widow sa naman ay bumagsak sa taas ng Stark Tower. Agad naman na inatake ni Hulk si Loki. At bago pa siya aatikihin ni Hulk, nagsabi pa siya na isa siyang god na hindi matatalo, ngunit naiinis si Hulk sa kanyang salita kaya't malakas na pinaghahampas siya ng maraming beses sa sahig. Puny God. Si Dr. Selvig na nawala na ang manipulasyon ni Loki dahil sa pagkahampas ng ulo niya kanina. Agad niyang sinabihan si Black Widow na kayang pigilan ng scepter ang device na ginawa niya para masara ang portal. Samantala, ang World Security Council ay nagpa-deploy ng jet sa helicarrier nang walang pahintulot kay Nick Fury. Agad naman na tumakbo si Nick at pinasabugan ito upang mapigilan ang jet, ngunit mabilis na nakakalipad ang isa pang jet paalis ng helicarrier. Agad namang tinawagan niya si Tony upang sabihin na may papuntang jet sa New York na magde-deploy ng nuclear missile sa loob ng 3 minuto. Kaya't agad na lumipad ng mabilis si Stark upang puntahan ito, ngunit ang piloto ng jet ay nakapag-deploy na ng nuclear missile na sasabog sa loob ng 2 minutes and 30 seconds. Samantala, sinimulan ng pahintuan ni Romanoff ang device gamit ang scepter, at sinabihan niya sina Steve na ipasara na niya ang portal gamit ang scepter. Ngunit bago gawin iyon, sinabihan ni Stark na huwag munang isasara ang portal dahil may paparating na nuclear missile sa syudad, at plano niyang ipatanggo ito sa isang portal. Ilang saglit, nahawakan na niya ang missile at pinalipad niya ito papunta sa portal. Hindi nagtagal, nagtagumpay siyang ipinasok ang missile sa portal bago siya mawalan ng power, at sumabog ng malakas roon ang nuclear missile sa fleet ng mga Chitauri. Pagkatapos ay nag-disable na ang lahat ng mga Chitauri ni Loki sa buong New York. Sinarado na ni Black Widow ang portal at nakalabas na rin dito si Tony na nawalan ng malay, at mabilis naman na sinalo siya ni Hulk at bumagsak silang dalawa. Inakala nilang patay na si Stark, ngunit sinigawan siya ng malakas ni Hulk at biglang nagising si Tony, akala niyang panaginip lang iyon.
Pagkatapos ng sagupaan ay pinuntahan naman nilang lahat si Loki sa Stark Tower upang hulihin siya doon. Sa sunod na eksena, halo-halo ang reaksyon ng mga tao sa mga ginawa ng Avengers, maraming natuwa at nagpasalamat sa kanila, at may iba namang hindi nagustuhan ang ginawa nila dahil nagdulot raw sila ng malaking pinsala sa New York. Kinabukasan, nandoon ang Avengers sa parke kung saan nandoon si Thor at si Loki na dinala nila ang Tesseract at nagpaalam si Thor sa mga superhero at bumalik sila agad sa Asgard gamit ang Tesseract. At nagpaalam ang mga superhero sa isa't isa, si Nick Fury naman ay naniniwala na mag-reassemble uli ang Avengers sa panahong kailangan nila ulit sila. Sa mga oras na yun sina Tony Stark at Pepper Potts naman ay nagpaplano na ng renovation ng kanilang Stark Tower. Sa mid-credit scene ang nilalang na si The Other ay nag-report sa kanyang master na hindi nagtagumpay si Loki na sakupin ang Earth dahil sa Avengers. Pagkatapos ay pinapakita naman rito na ang master pala niya ay si Thanos. Habang sinusubukang gumawa ng bagong artificial intelligence, hindi inaasahan ni Iron Man na makakalikha siya ng isang bagong kaaway. Ngayon, kailangan niyang buuin muli ang mga Avengers para talunin ang isang android na may balak lipulin ang sangkatauhan. Sa isang operasyon, inatake ng Avengers ang base ng Hydra para mabawi ang scepter ni Loki. Sama-samang lumapit ang mga superhero sa kuta at sinubukan ni Iron Man na makapasok sa bintana pero may barrier na nagpoprotekta sa gusali. Kaya tinanong ni Captain America si Jarvis kung pwede bang i-scan ang lugar at nalaman nila na may energy shield na bumabalot sa buong site. Sa loob ng base, napansin ni Baron Strucker na sinusubukan silang pasukin ng Avengers. Kaya agad niyang iniutos sa mga tauhan niya na atakehin ang pinakamahina. Pero sa halip na si Hawkeye o si Black Widow ang atakehin, binomba ng mga sundalo ng Hydra ang Sokovia, ang kalapit na syudad. Dahil dito, napilitan si Tony Stark na magpadala ng Iron Legion para ilikas ang mga sibilyan. Habang napapaligiran na si Strucker, napagtanto niyang wala na siyang laban. Kaya nagdesisyon siyang sumuko, at ibinigay ang scepter, umaasang maitago pa rin niya ang kambal na sina Pietro at Wanda Maximoff. Pero hindi pumayag ang dalawa na basta na lang manunood. Sumabak sila sa laban kahit walang utos. Gamit ang super speed, nagsimulang paikot-ikot si Mercury kay Hawkeye. Hindi sapat ang bilis niya. Isang suntok lang ang tinanggap niya mula sa speedster, at nawalan siya ng malay. Nang makalayo si Mercury, bumangon si Clint at muling sinubukang tamaan ng pana ang kalaban pero nagmintes ulit siya at tinamaan pa siya ng bala. Para maiwasan pang may masaktan sa kanila, sinabi ni Natasha kay Hulk na sirain ang mga bunker. Samantala, natagpuan ni Tony ang energy source ng force field at sinira ito, kaya nakapasok na sila sa teritoryo ng kalaban. Sa loob ng base, pinatumba ni Stark ang mga gwardya at lumabas sa armor niya nang may madetect si Jarvis na isang secret door sa pader. Habang iniimbestigahan ni Tony ang lugar, nakasalubong naman ni Steve Rogers si Baron Strucker. Nagkunwaring susuko ng mapayapa si Strucker para madistract si Steve, habang palihim na lumalapit si Wanda para atakehin siya. Kahit tinamaan, nakabangon pa rin si Steve at pinatumba si Strucker gamit ang kanyang kalasag. Pero nakatakas si Scarlet Witch at ginamit ang kanyang kapangyarihan para kontrolin ang isipan ni Iron Man. Habang inaabot ni Tony ang scepter, hindi niya alam na nasa ilalim na siya ng impluwensya ni Wanda. Nagbalik siya sa armor niya at kinuha ang scepter. Dinala niya ito pabalik sa kanilang aircraft. Matapos makumplito ang misyon, bumalik ang mga bayani sa Avengers base. Dito, sinimulan ni Tony at Bruce Banner ang pagsusuri sa scepter kasama si Jarvis. Habang ini-inspeksyon ang bagay, nadiskubre ng artificial intelligence na ang batong nasa gitna ay isang kapsula na naglalaman ng isang makapangyarihang bagay, parang neural network na mas matalino pa kay Jarvis. Dahil nakita ni Tony ang potensyal nito, nagpasya siyang gawing isang bagong artificial intelligence ito at likhain si Ultron, isang super android na pwedeng pumalit sa Avengers para protektahan ang mundo kapag sila'y nagretiro. Hiniling niya ang tulong ni Banner, at magkasama silang nagtrabaho sa proyektong ito sa loob ng 3 araw. Pagkatapos ng maraming oras ng pagod, nagdesisyon si Tony na ipahinga muna ang proyekto at pumunta sa farewell party bago bumalik si Thor sa Asgard. Pero pagkalas niya sa laboratorio, nabuhay si Ultron at agad na kumonekta sa internet para matutunan ang lahat tungkol sa mga tao. Sa kanyang pagsusuri sa kasaysayan ng sangkatauhan, napagpasyahan niya na isa itong pagkakamali. Nang sinabi ni
Jarvis na tatawagan niya si Tony, na-offend si Ultron, na para bang isang neural network ay nagsisilbi lang sa isang tao. Tinuring niyang traidor si Jarvis, kaya agad niya itong pinatay gamit ang mga tools ni Iron Man at nagsimulang gumawa ng sarili niyang katawan. Sa itaas, nagkakatipon ang mga Avengers sa sala at nagkakasayahan sa pagsubok kung sino ang kayang buhatin ang martilyo ni Thor. Nakagalaw man ito ni Captain America ng bahagya, wala pa ring nakabunot nito. Biglang lumitaw ang isang robot na gawa sa sirang armor. Sinabi nitong walang sino mang tao ang karapat-dapat. Naramdaman ni Tony na may kakaiba ng nangyayari, kaya tinangka niyang kontaken si Jarvis. Ngunit sinabi ni Ultron na tapos na siya rito. Alam na ng bawat Avenger na isang laban ang kasunod, kaya naghanda na sila. Nagpadala si Ultron ng Iron Legion para salubungin sila, at agad niyang pinabagsak sina Stark at War Machine. Habang abala ang lahat, isang android ang palihim na kinuha ang scepter. Nagkaisa ang mga bayani para tapusin ang mga robot, at si Thor ang nagbigay ng huling hampas gamit ang martilyo niya sa katawan ni Ultron. Pero bago pa tuluyang masira, muli itong kumonekta sa internet at inilipat ang kanyang consciousness sa isa pang robot na ginagawa ni Strucker. Matapos nito, natagpuan niya ang kambal na Maximoff at nakipagkita sa kanila para hikayatin silang sumanib sa kanya. Sinabi ni Ultron na gusto niyang lipulin ang mga Avengers at iligtas ang mundo. Pinapaniwala ang magkapatid na kaya nilang linisin ang sangkatauhan sa pamamagitan ng pag-alis sa mga bayani. Samantala, sa Avengers Tower, napagpuna ni Bruce na pwede sanang isama ni Ultron si Jarvis, pero pinili niya itong sirain. Ipinapakita nitong may matinding galit si Ultron sa mga gawa ng tao. Alam nilang hindi magtatagal ay magiging target na rin ang sangkatauhan, kaya nagsimula silang pag-aralan kung sino ang posibleng puntiryahin ng android. Nalaman nilang posibleng hanapin ni Ultron ang isang smuggler ng vibranium na may dating transaksyon kay Strucker sa baybayin ng Africa. Ang negosyanteng ito na si Klaw ay abala sa pakikipag-usap sa kanyang mga illegal na kliyente nang salakayin siya ni Ultron at ng mga Maximoff. Alam na agad ni Klaw ang pakay nila, kaya dinala niya sila sa kanyang bodega at ibinigay ang isang vibranium capsule kay Ultron. Pero nagtanong siya kung galing ba ito kay Stark. Dahil sa tanong na iyon, lubos na na-offend si Ultron at pinunit ang isa sa mga braso ng smuggler. Dumating ang mga Avengers at agad tumakas si Ultron papunta kay Stark. Hinugot niya ang arc reactor mula sa dibdib nito at nagsimula na ang laban. Sinamantala ni Mercury ang gulo at sinuntok si Captain America sa mukha. Sinubukan niyang hulihin ang martilyo ni Thor, pero dahil hindi siya karapat-dapat, tumilapon siya at nawalan ng malay. Nag-team up sina Captain America at Thor para patumbahin ang isang android. Tinamaan ito ng martilyo sa ulo at napugutan. Habang abala si Thor, palihim na lumapit si Wanda at ginamit ang kapangyarihan niya para pasukin ang isipan ni Thor. Nagkaroon ito ng bangungot kung saan nakita niya ang kamatayan ng lahat ng nasa Asgard. Habang naglalaban sina Iron Man at Ultron sa labas, muling tinamaan si Captain America ni Mercury. Hindi lang siya, pati si Black Widow ay nakontrol din ni Scarlet Witch. Tanging si Hawkeye na lang ang natirang may malay. Nilapitan siya ni Wanda para ay mind control din, pero napansin ito ni Clint at mabilis na pinakawalan ang isang electric arrow sa noo ni Wanda. Naparalisa ang utak nito at napilitang iligtas siya ni Mercury. Habang walang malay ang karamihan sa mga bayani, isa sa mga robot ni Ultron ang nagnakaw ng buong supply ng vibranium at tumakas. Habang hallucinating pa ang iba, mag-isa sa barko si Bruce at tinawagan ang team kung dapat na ba siyang kumilos. Dahil walang sumagot, nagpa siya siyang alamin ito mag-isa. Pero nakita siya ni Wanda, at naisip niya na ito na ang tamang oras para kontrolin ang Incredible Hulk. Habang tumatakas si Ultron, walang tigil siyang hinahabol ni Iron Man. Sa wakas, naabutan at napabagsak niya ito, winasak ang katawan ng robot. Pero bago ito tuluyang masira, tinanong pa nito kung nasaan si Hulk. Nagtaka si Tony kung anong nangyayari kay Banner, kaya agad siyang tumingin sa balita, at doon niya nakita ang kaguluhang nililikan ng higanteng Hulk. Sinubukan ni Stark kontaken si Natasha para pakalmayan si Banner, pero walang sumasagot. Lahat ay naapektuhan ng gulo. Sabi ni Hawkeye, kailangan nilang solusyonan ito ng sila lang. Wala nang ibang opsyon, kaya pinatawag ni Tony ang Hulkbuster at lumipad patungong syudad para harapin ang galit na si Hulk. Paglapag niya, sinalpok niya agad si Hulk, sinubsob ang mukha nito sa kalsada at inihagis sa isang truck. Pero sa sobrang galit ni Bruce, nakaganti siya ng malakas at itinarak ang isang bakal sa balikat ng Hulkbuster. Napilitan si Tony na alisin ang sira ng braso at palitan ito ng bago. Nang makumplito ang bagong braso, nagsagupaan si Iron Man at Hulk. Ang lakas ng santukan nila ay nagdulot ng matinding shockwave na nakabasag ng lahat ng salamin sa paligid. Sa huli, na-knockdown ni Stark si Banner at sunod-sunod siyang pinagsusuntok. Nang hahawakan na ni Hulk ang kamao ni Tony para pigilan siya, nakaabang na si Stark. Agad niyang ikinabot ang braso ni Hulk sa armor para hindi na ito makakilos, saka siya lumipad palayo sa syudad.
agad. Habang nasa ere, pumalag si Bruce. Nawalan ng kontrol si Tony at bumagsak sa isang gusali. Dito na siya tuluyang na-expose sa mga atake ni Hulk. Sa gitna ng labanan, sinipa siya ni Hulk papasok ng elevator. Napilitan si Iron Man na pansamantalang ihinto ang laban para mailigtas ang mga taong nasa loob. Pagkalabas ng mga tao, binato ni Stark ang isang bagay kay Hulk. Tumama ito sa mukha ng dambuhala at mas lalo siyang nagalit. Tumalon si Bruce kay Tony at sinimulang gibain ang Hulkbuster armor. Malaki ang naging pinsala. Nang malapit nang masira ang sistema, mabilis na sinuri ni Iron Man ang isang gusaling under construction. Nang makumpirma niyang walang tao sa loob, agad niyang pinakawalan si Hulk papasok doon. Gumuho ang buong gusali sa bigat ng katawan ni Hulk at natabunan siya ng mga bato. Pagkatapos ng matinding laban, umuwi ang Avengers pabalik sa United States. Pakiramdam nila ay natalo sila. Nagpunta muna sila sa bahay ng pamilya ni Hawkeye para magtago at magpahinga habang pinapakalma ang sitwasyon. Habang nagpapahinga ang grupo, hindi matahimik si Thor. Naiistorbo siya sa napanaginipan niyang pangitain, kaya nagpasya siyang umalis at hanapin ang sagot sa tinatawag na Waters of Revelation. Dito, muling nakita ni Thor ang kanyang ilusyon at natuklasan niya na ang 6 na Infinity Gems ay may koneksyon sa posibleng katapusan ng Asgard. Habang nasa bahay ng mga Barton, dumating si Nick Fury. Ibinunyag niya na sinusubukan ni Ultron makuha ang nuclear codes, pero may isang hindi kilalang grupo na nag-e-encrypt ng data para pigilan siya. Habang iniisip ang mga plano ni Ultron, napagtanto ni Tony na gumagawa ito ng mga humanoid na katawan dahil gusto niyang palitan ang sangkatauhan. Sabi ni Banner, baka gusto nitong maging mas advanced na bersyon ng tao. At wala nang mas magaling sa larangang ito kundi si Dr. Helen Cho. Doon nila napagtanto na pumunta na si Ultron sa geneticist, kaya agad silang nagtungo para sagipin ito. Samantala, si Tony naman ay pumunta sa World Internet Headquarters para alamin kung sino ang nagpapadala ng encryption. Habang naghahanda ang Avengers, sinalakay ni Ultron ang Genetic Research Lab sa Korea at pinilit si Helen na buuin siya ng bagong katawan na gawa sa vibranium. Habang halos tapos na ang android na katawan, kinuha ni Ultron ang Mind Stone mula sa cetro ni Loki at inilagay ito sa noo ng bagong katawan niya. Habang hinihintay ang transfer, hinawakan ni Wanda ang bato at nakita niya ang hinaharap na gustong likhain ni Ultron, isang kinabukasan kung saan mawawala ang buong sangkatauhan. Sa takot, kinontrol ni Wanda ang isipan ni Helen at pinahinto ang proseso ng transfer. Pero agad itong napansin ni Ultron at tinamaan niya ng energy blast si Helen. Nagsamantala ang magkapatid na Maximoff para makatakas. Sa mga oras na iyon, napansin ni Ultron na paparating na ang Avengers. Kaya agad siyang tumakas dala ang android na nasa isang uri ng cradle. Pagkalabas niya, dumating si Captain America sa research center at nakilala si Helen. Binalaan siya nito sa kapangyarihan ng Mind Stone at sinabing dalhin agad ang katawan na ginawa niya papunta kay Stark. Nasa jet si Hawkeye nang mapansin niya ang truck ng laboratorio sa overpass. Sinabi niya ito kay Captain America, kaya agad nagpas siyang pumunta roon ang kapitan para makuha ang katawan. Pero agad na pinunit ni Ultron ang pinto ng truck at inihagis si Cap sa windshield ng isa pang sasakyan. Hindi pa rin ito sapat para talunin siya. Muli siyang bumangon at umakyat sa bubong ng sasakyan para labanan si Ultron. Habang sinusubukang pabagsakin ang kalaban, inihagis ni Cap ang kanyang kalasag na tumagos sa dibdib ng robot, dahilan para mawalan ito ng sandata. Habang nakikipaglaban si Steve gamit ang kanyang mga kamao, biglang tumalon si Black Widow mula sa jet sakay ng motorsiklo at kinuha ang kalasag. Sinundan niya ang mga tagubilin ni Hawkeye para maibalik ang kalasag kay Cap na ngayon muling handang lumaban ng patas kay Ultron. Gustong makapasok ni Natasha sa loob ng truck para makuha ang katawan, kaya hiniling niya kay Clint na abalahin ang mga bantay. Nagsimula ng paputukan ni Hawkeye si Ultron, dahilan para ipadala ni Ultron ang iba pa niyang katawan sa jet habang naiwan ang prototype na walang bantay. Sa pagkakataong ito, nakapasok si Black Widow sa truck at sinubukang buksan ang cradle na nagpoprotekta sa katawan. Habang nagpapatuloy ang labanan ni na Ultron at Cap sa loob ng tren, napansin naman sa balita ng magkapatid na Maximoff ang nangyayari. Napagdesisyonan nilang tumulong sa mga Avengers. Nang matanto ni Ultron na naiwan ang bagong katawan, ipinadala niya muli ang kanyang mga android sa truck para kunin ito. Pero lingid sa kaalaman nila, na-unlock na ni Natasha ang cradle at nakapaglagay siya ng time bomb sa loob. Nang ma-realize ni Ultron ang sitwasyon, agad siyang bumalik sa truck at nagpaputok ng enerhiya na bomb utes sa tren at tinamaan ang driver ilang segundo bago sumabog ang bomba. Agad itinulak ni Black Widow ang cradle papunta sa jet at kumapit dito para makatakas, pero sa huling segundo ay nahuli siya ni Ultron bago pa siya makasakay sa eroplano. Nag-alala si Clint at tinanong si Steve kung nakita niya si Natasha. Sagot ni Steve, ang prioridad ngayon ay madala ang katawan kay Tony. Dahil dito, napilitang iwan ni Hawkeye ang matalik niyang
kanyang kaibigan para lang matupad ang misyon. Habang walang kontrol, lumihis ang tren sa riles at bumangga sa kalsada kung saan maraming tao. Gamit ang kanyang super speed, iniligtas ni Quicksilver ang mga pedestrian habang pinapabagal ni Wanda ang tren gamit ang kanyang mahika. Ngayon na nasa kanila na ang vibranium prototype, sinabi ni Tony na natuklasan niya kung sino ang nag-e-encrypt ng mga codes, si Jarvis pala. Ayon kay Tony, nagkalat at nawalan ng memorya si Jarvis mula pa noong unang atake ni Ultron, pero dahil nakaprogram pa rin siya, nagawa pa rin niyang tumulong kahit wala na siyang kamalayan. Ngayong na-reassemble na niya si Jarvis, sinabi ni Tony na ang pinakamagandang pagkakataon nila para manalo ay ilagay ito sa vibranium body. Hiningi niya ang tulong ni Banner para likhain ang isang bagong Ultron pero wala ng kabaliwan. Sa huli, napapayag niya ulit si Bruce. Habang abala ang mga Avengers, patuloy namang gumagawa ng daan-daang bagong katawan si Ultron para sa nalalapit na labanan. Samantala, habang sinusubukang hanapin ni Clint si Natasha, nagising na ito sa isang kulungan. Gumamit siya ng mga gamit sa paligid para gumawa ng radio at ipinadala ang kanyang lokasyon gamit ang Morse code. Sa Avengers Tower, dumating si Captain America kasama ang magkapatid na Maximoff at sinubukang kumbansihin si Tony na i-disconnect ang interface. Pero tumanggi si Tony. Dahil dito, ginamit ni Quicksilver ang kanyang bilis para tanggalin ang mga cable bago pa makagalaw ang iba. Sa baba, napansin ni Clint ang presensya ni Pietro at pinaputukan ito pataas, binasag ang sahig at nabagsak si Quicksilver. Nang mawalan ng kuryente, pumasok sa critical state ang Cradle. Sinabi ni Stark na siya na ang mag-u-upload. Dahil dito, inihagis ni Steve ang kanyang kalasag para pigilan siya. Naglaban sina Captain America at Iron Man hanggang dumating si Thor sa silid. Ginamit niya ang kanyang kidlat para bigyang buhay ang Cradle. Dito isinilang si Vision, isang android na may pulang balat na gawa sa purong vibranium. Bagamat umatake siya kay Thor sa simula, agad namang kumalma si Vision. Nagsimula siyang mag-isip at magmuni-muni tungkol sa kanyang pagkatao, at namangha siya sa lahat ng bagay sa paligid. Habang nagtipon ang mga Avengers sa paligid ng misteryosong bagong kakampi, tanong ni Captain America kay Thor kung bakit niya ito binuhay. Ipinaliwanag ni Thor ang kanyang pangitain kaugnay ng Infinity Stones at sinabing ang bato sa noo ni Vision ay ang Mind Stone, isa sa pinakamakapangyarihang bato. Ayon sa kanya, mahalaga na ang ganitong kapangyarihan ay mapasakamay ng isang kakampi. Nagduda si Steve at tinanong kung tunay nga ba itong kakampi. Sumagot si Vision na panig siya sa buhay, at dahil nilalagay ni Ultron sa panganib ang lahat, kailangan nilang ipaglaban ito. Sa kanyang sagot at kilos, lalo na nang iabot niya kay Thor ang martilyo nito, isang bagay na tanging karapat-dapat lang ang maaaring buhatin, namangha ang lahat. Pinatunayan niyang siya ay isang kakampi. Dahil dito, naging kumbinsido ang Avengers at naghanda para sa nalalapit na labanan. Tumulak sila patungong Sokovia upang harapin si Ultron. Ngunit dahil pan ito ng mga inosenteng sibilyan, agad kumilos sina Quicksilver at Wanda upang simulan ang evacuation. Habang papalapit ang labanan, nagpunta si Bruce para iligtas si Natasha. Iminungkahi niyang tumulong sa paglikas dahil takot siyang baka makapanakit na naman si Hulk ng mga sibilyan tulad ng nangyari sa Africa. Habang abala ang mga Avengers sa evacuation, natunton ni Stark si Ultron sa isang simbahan at agad siyang nagtungo roon. Hindi pa man nagsisimula ang laban, ibinunyag na ni Ultron ang isang malaking planong gawa sa vibranium na inilabas mula sa lupa. Unti-unting iniangat nito ang buong lungsod ng Sokovia kasama ang mga sibilyan papunta sa atmosphere. Plano niyang ibagsak ito mula sa itaas para gawing parang asteroid ang lungsod na si Ceres sa sangkatauhan. Sa ilalim ng lupa, naramdaman ni Natasha at Bruce ang pagyanig. Alam nilang hindi na pwedeng tumakbo, kaya itinulak ni Natasha si Banner sa bangin para mapilitan itong mag-transform. Naging Hulk si Banner at ginamit ang kanyang lakas para dalhin silang dalawa sa lumulutang na lungsod. Sa iba't ibang parte ng lungsod, nagsilabasan ang mga android ni Ultron at nagsimula ang labanan laban sa mga Avengers. Samantala, nagtungo si Vision sa pangunahing katawan ni Ultron upang tanggalin ito sa internet para hindi na ito makalipat o makatakas. Nang matuklasan ni Ultron ang nangyari, galit na galit itong lumipad pabalik sa gitna ng lungsod at binanatan si Vision, dahilan para mawalan ng malay ang bagong Avenger. Nang makita ni Wanda ang nagaganap na kaguluhan, nabigla siya at sinisi ang sarili sa mga pangyayari. Dahil dito, pinilit siyang kumbansihin ni Hawkeye na ang tanging magagawa na lang nila ay pigilan si Ultron. Dahil sa mga sinabi ni Clint, muling naglakas loob si Wanda. Lumabas siya mula sa kanyang pagtatago at buong lakas na ginamit ang kanyang mahika para wasakin ang mga android na tila bawala lang. Sa gilid ng lungsod, patuloy na nagtutulungan sina Captain America at Thor, pinupuksa ang mas marami pang robot. Dahil dito, napilitang kumilos si Ultron at ipinadala ang kanyang pangunahing katawan para harapin si Thor. Dinala niya ito sa isang liblib na lugar kung saan nagsimula ang matinding labanan sa pagitan nila.
Habang ito'y nagaganap, lumipad si Iron Man sa ilalim ng lungsod at sinubukang alamin kung may paraan para baligtarin ang propulsor ng lungsod. Pero napagtanto niyang sobrang taas na ng Sokovia at kung babagsak ito, posibleng masira ang buong Europa. Sa kawalan ng ibang opsyon, napagdesisyonan ni Tony na ang tanging paraan ay disintegratein ang buong lungsod sa himpapawid, gawing alikabok para hindi na ito magdulot ng malaking pinsala. Ngunit alam din niyang malamang ay madadami pati ang mga inosente sa taas. Habang nagkakagulo sa Sokovia, biglang dumating si Nick Fury sakay ng isa sa mga lumulutang na fortress ng SHIELD. Nagpakawala siya ng mga glider para mailigtas ang mga sibilyan, habang ang Avengers naman ang nagsigurado sa ligtas na paglikas ng mga tao. Bilang panangga, nagpadala si Ultron ng mga robot upang pigilan sila, ngunit agad itong hinarap ni War Machine at ni Iron Man, sabay nilang pinuksa ang mga ito. Patuloy pa rin ang laban ni Thor kay Ultron, hanggang sa magising si Vision at binigwasan si Ultron gamit ang martilyo, isang malakas na atakeng nagpahandusay sa kontrabida. Habang walang malay si Ultron, tinawag ni Stark ang buong koponan at hinimok silang pigilan ang mga natitirang androids na makalapit sa Key. Kung ma-deactivate kasi ang mga thrusters sa taas ng kanilang kinaroroonan, maaaring mapuksa ang higit 70% ng sangkatauhan. Kaya't pamwesto na ang mga Avengers at naghanda para sa huling sagupaan laban sa daan-daang bahagi ni Ultron. Sa gitna ng labanan, ginamit ni Vision ang enerhiya ng Mind Stone upang atakehin ang pangunahing katawan ni Ultron. Kasabay nito, ginamit ni Thor at Iron Man ang kanilang pinagsamang lakas upang tunawin ang halos lahat ng bahagi ng katawan ng kontrabida. Sa huli, si Hulk ang tumapos kay Ultron gamit ang isang matinding suntok na nagpalipad dito palabas ng lungsod. Habang nagsitakasan ang iba pang bahagi ni Ultron, hindi pa kontento sina War Machine at Vision, hinabol nila ang natitira para tuluyang puksin. Samantala, napansin ni Captain America na numinipis na ang hangin sa Sokovia at sinabing kailangan ng lumikas. Ngunit dahil nasa lungsod pa si Ultron, nagboluntaryo si Scarlet Witch na protektahan ang core habang pinalilikas ang lahat. Sa natitirang oras ng evacuation, naghiwalay si Clint sa grupo upang iligtas ang isang batang naiwan. Habang nilalapitan niya ito, biglang sumulpot si Ultron sakay ng isang jet at nagsimulang mamaril. Muntik nang mas-apol si Hawkeye, kaya't ginamit ni Pietro Quicksilver ang kanyang bilis upang ilagay ang isang sasakyan sa pagitan nila. Nagtagumpay siyang iligtas sila, ngunit hindi siya nakaiwas sa mga bala at nasawi sa harap mismo ng kanyang kapatid. Sa sobrang galit at lungkot, naglabas si Wanda ng isang napakalakas na pagsabog na tuluyang nagwasak sa natitirang mga android ni Ultron. Sa kabilang dako, tumalon si Hulk sa jet ni Ultron, kinuha ito, at ibinagsak mismo sa sentro ng lungsod kung saan hinihintay na siya ni Wanda. Inalis ni Wanda ang core mula sa dibdib ng kontrabida, ngunit sa kanyang pagkaabala, na-expose ang Key at may isa pang android na nakalapit upang i-reverse ang thrusters. Habang unti-unting bumabagsak ang Sokovia, sinagip ni Vision si Wanda palabas. Samantala, tinipon ni Thor ang lahat ng kapangyarihan ng kidlat at pinakawalan ito sa lungsod, binasag ang buong Sokovia sa isang dambuhalang pagsabog, isang malinis na pagwasak upang hindi ito makapinsala sa ibang lugar. Bagamat matagumpay ang kanilang misyon, nabahala si Thor sa mabilis na paglabas ng dalawang Infinity Stones sa loob ng maikling panahon. Kaya't nagpasya siyang bumalik sa Asgard upang imbestigahan ito. Hindi niya alam na sa kabilang bahagi ng kalawakan, hawak na ni Thanos ang Infinity Gauntlet at handa na nitong simulan ang kanyang plano. Pagkatapos sakupin ang isang barkong puno ng mga Asgardian, tinakat ni Thanos si Thor at sinabing papatayin niya ito kung hindi ibibigay ng kapatid nitong si Loki ang Tesseract. Sa kagustuhang iligtas si Thor, napilitan si Loki na ibigay ang cube sa kanyang kaaway. Biglang sumulpot si Hulk at agad na inatake si Thanos. Nagsimula ang isang matinding laban sa pagitan nila, pero sa huli, natalo si Hulk at nawalan ng malay. Si Thor naman ay ikinulong ni Ebony Maw. Sa mga sandaling iyon, kahit malubha na ang sugat niya, nagawa pa ni Heimdall na buksan ang isang portal gamit ang kanyang kapangyarihan para maipadala si Hulk sa Earth at balaan ang mga tao na paparating si Thanos. Matapos nito, pinaslang si Heimdall. Nakuha ni Thanos ang Infinity Stone na nasa loob ng Tesseract. Pagkakabit niya nito sa kanyang gauntlet, nagtungo siya sa Earth para kolektahin ang dalawa pang bato na naroon. Sa isang tangkang pigilan siya, inatake siya gamit ang isang patalim, pero hindi ito naging sapat. You should choose your words more carefully. You will never be a god. Samantala,
Nakalaya si Thor, pero maliban sa pagkawala ng kanyang planeta, nawala rin ang lahat ng mahal niya sa buhay, kaya't kailangan niyang harapin ang sakit at lungkot na iniwan nito. Habang nangyayari ito, sa New York, biglang lumitaw si Hulk sa sanctum ni Doctor Strange. Sa pagkakataong ito, bumalik na siya sa anyong Bruce Banner at ibinunyag na paparating na si Thanos. Agad na kumilos si Doctor Strange at pinuntahan si Tony Stark para humingi ng tulong. We need your help. And who's we? Hey, Tony. Bruce. Dinala niya ito sa kanyang mansion. Pagdating nila sa mansion, ipinaliwanag ni Wong kung paano nilikha ang Infinity Gems at ibinunyag na bawat isa sa mga ito ay kumokontrol ng mahalagang aspeto ng pag-iral, space, reality, power, mind, soul, at time. Sa ngayon, hawak na ni Thanos ang space at power gems. Kapag nakumpleto niya ang 6 na bato, siya na ang magiging pinakamalakas na nilalang sa buong universe. Habang nag-iisip sila Tony ng plano para mapigilan si Thanos, nakarinig siya ng kakaibang tunog mula sa labas ng mansion kaya lumabas siya para silipin ito. Doon, nakita ng mga superhero ang isang spaceship na palapit sa lungsod. Biglang lumitaw sina Ebony Maw at Cull Obsidian para nakawin ang Time Stone. Nang lumapit si Cull Obsidian, hindi na nagdalawang isip si Tony Stark na harapin siya. Agad niyang pinaganya ang kanyang armor at binato ang halimaw palayo. Dahil hindi makapag-transform si Bruce bilang Hulk, nagdesisyon si Doctor Strange na buksan ang isang portal para ilayo siya mula sa labanan. Tony, you okay? Hammer. Habang binubugbog si Iron Man ni Cull Obsidian, dumating si Peter Parker para tumulong at binato ng sasakyan ang alien. Sa di kalayuan, nakikipaglaban si Doctor Strange kay Ebony Maw at ginamit ang kapangyarihan ng Time Stone sa kanyang kalamangan, pero sa huli ay nahuli siya ng kalaban. Habang nawalan ng malay ang mangkukulam, nagawa naman ng kanyang mahiwagang kapa na iligtas siya at dalhin palayo ang kanyang katawan. Napansin ni Tony na nasa panganib si Strange kaya inutusan niya si Spider-Man na tulungan ito. Gamit ang kanyang sapot, pinigilan ni Peter na madala si Strange, pero habang hawak-hawak niya ang poste, nabunot ito mula sa lupa kaya pati siya ay nahila at nadukat din. Nang muntik nang patayin si Iron Man ni Cull Obsidian, biglang lumitaw si Wong at binuksan ang isang portal na nagpadala sa halimaw sa North Pole. Agad namang lumipad si Tony patungo sa spaceship ng kalaban at pinadala ang isang high-tech na suit para iligtas si Peter na nasa labas ng barko. You gotta let go, I'm gonna catch you. But you said save the wizard! Too high up, you're running out of air. I can't breathe! Pagkasadyap sa binata, pumasok si Iron Man sa loob ng sasakyan, hindi niya alam na hindi bumalik sa Earth si Peter, na kusang nagpa siya na sumama sa misyon upang tulungan ang kanyang mentor. Ngayon na nanganganib na ang lahat ng kanilang kaibigan sa buong universo, napilitan si Bruce na tawagan si Steve Rogers para humingi ng tulong. Sa mga sandaling iyon, natanggap ng Guardians of the Galaxy ang isang distress call at agad silang lumipad patungo sa signal na nagmumula sa barkong Asgardian. Pagdating nila sa pinangyarihan ng atake, natagpuan nila ang katawan ni Thor at laking gulat nila nang madiskubre nilang buhay pa siya. How the hell is this dude still alive? He is not a dude. He's anxious. Angry. Wake him up. Wake. Who the hell are you guys? Pagpakilala niya, isiniwalat ni Thor na si Thanos ang may kagagawan ng pagkawasak ng kanyang barko. Nang marinig ito, nag-aalala si Gamora dahil alam niyang ang kanyang malupit na ama ay naghahanap ng 6 na Infinity Gems. Kapag nagtagumpay ito, magiging mas malupit pa si Thanos at kaya niyang burahin ang kalahati ng buhay sa universo gamit lang ang isang pitik ng daliri. Naniniwala si Thor na ang susunod na target ng kontrabida ay isang lugar na tinatawag na Nowhere upang makuha ang Reality Stone. Ang Nowhere ay ulo ng isang celestial na pugot na ngayon ay lumulutang sa kalawakan. Pero bago sila tumuloy sa huling destinasyon, kailangan munang dumaan ni Thor sa Nidavellir upang makagawa ng isang bagong sandata na sapat ang lakas para patumbahin si Thanos, dahil nasira na ang Mjolnir na gawa ni Hela, ang kanyang kapatid.
Dahil dito, nagdesisyon sina Rocket at Groot na sumama sa paglalakbay habang ang natitirang miyembro ng grupo ay pupunta sa nowhere. Samantala, sa Earth, tahimik na namumuhay sina Wanda at Vision sa Scotland. Isang araw, naramdaman ni Vision na may gustong ipahiwatig sa kanya ang Mind Stone, pero hindi niya maunawaan kung ano iyon. Habang naglalakad ang magkasintahan sa kalsada, biglang sumulpot sina Corvus Glaive at ang kanyang asawa at agad nilang inatake si Vision. May balak silang kunin ang Mind Stone mula sa kanya. Nang makita ni Wanda na nasa panganib ang kanyang mahal na si Vision, agad niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan upang itaboy ang mga kalaban at bigyan ng oras si Vision para makabawi. Pero hindi nagtagal, natagpuan sila ng iba pang tauhan ni Thanos. Napilitang harapin ni Wanda si Proxima Midnight habang si Vision naman ay nakipaglaban kay Corvus Glaive. Matapos talunin ni Wanda ang kanyang kalaban, agad siyang tumakbo upang tulungan si Vision na makatakas. Subalit, bago sila makalayo, napaligiran sila muli ng magkaibigang alien. Sa mga sandaling halos wala na silang pag-asa, bigla namang dumating sina Captain America, Falcon, at Black Widow upang iligtas sila. Matapos ang matinding labanan, nasugatan ng husto si Corvus Glaive at napilitang umatras ang dalawang kalaban nang mapagtanto nilang dehado na sila. Matapos mailigtas sina Wanda at Vision, nagpa siya ang trio na bumalik ng Estados Unidos dahil alam nilang kailangang muling magsama-sama ang mga Avengers upang harapin si Thanos. Samantala, kahit pinalaki siya ni Thanos, matindi pa rin ang galit ni Gamora sa kanyang ama. Noong bata pa siya, nilusob ni Thanos ang kanilang planeta at pinatay ang kalahati ng populasyon. Sa hindi malamang dahilan, pinili niyang buhayin si Gamora at palakihin bilang sariling anak, ngunit hindi kailanman napatawad ni Gamora ang ginawa ng Titan. Sa isang seryosong usapan nila ni Star-Lord, Peter Quill, isiniwalat ni Gamora na may hawak siyang impormasyon na desperado si Thanos na makuha. Kapag nakuha ito ng kanyang ama, maaaring mapahamak ang buong universo. Kaya nakiusap si Gamora kay Peter na patayin siya kung sakaling mahuli siya ni Thanos. Bagamat labag sa loob ni Star-Lord ang ideya, naunawaan niya. Ang bigat ng pinagdadaanan ni Gamora kaya't nangako siyang gagawin ang nararapat para sa kaligtasan ng lahat. Pagdating nila sa nowhere, nakita nilang naroon na si Thanos, kaya nagtago sila habang pinipilit ng Titan na makuha ang lokasyon ng Reality Stone mula sa isang negosyante. Nang makita ni Drax ang halimaw na pumatay sa kanyang asawa at anak, hindi niya napigil ang maghiganti at nagtangkang umatake. Agad namang ginamit ni Mantis ang kanyang kapangyarihan upang patulugin si Drax, ngunit nang bumagsak ito, narinig ni Thanos ang ingay at napagtantong may mga sumusunod sa kanya. Upang protektahan ang kanyang mga kaibigan, inatake ni Gamora ang kanyang ama at nagtagumpay na saksakin ito sa puso. Habang umiiyak siya, napagtanto niyang isa lang pala itong ilusyon. Ginamit na pala ni Thanos ang Reality Stone upang likhain ang alternatibong realidad, nakuha na pala niya ang bato at sinira na ang buong lugar bago pa sila dumating. Agad niyang banihag si Gamora, at ang mga kasama niya ay parang tinadtad sa harap niya. Lumapit si Peter upang subukang iligtas ang kanyang kasintahan, pero pinilit ni Gamora na tuparin niya ang kanyang pangako. Sa kabila ng matinding sakit, pinindot ni Star-Lord ang gatilyo ng kanyang baril, ngunit sa halip na bala, bula lang ang lumabas. Sa sandaling iyon, bigla na lamang naglaho si Thanos kasama si Gamora. Bumalik sa normal ang katawan ni Drax at Mantis matapos mawala ang ilusyon. Sa hideout ng Avengers, dumating ang grupo at sinalubong sila ni Rhodey. Laking tuwa ni Natasha nang muling makita si Bruce Banner. Kaagad silang nagtipon upang pag-usapan kung paano nila mapipigilan si Thanos sa pagkolekta ng lahat ng Infinity Stones. Dito inamin ni Vision na ang tanging paraan upang mapigilan si Thanos na makuha ang Mind Stone ay ang tuluyang sirain ito, kahit pa nangangahulugan ito ng kanyang kamatayan. Hindi pumayag si Wanda dahil hindi niya kayang mawala ang lalaking pinakamamahal niya. Pero sinabi ni Bruce na may posibilidad na maalis ang bato mula kay Vision nang hindi siya namamatay, ngunit kakailanganin ito ng isang teknolohiyang sobrang advanced upang maisakatuparan. Upang masiguro ang ligtas na pagtanggal ng Mind Stone mula kay Vision, nagpa siya si Steve Rogers na dalhin ang kanilang grupo sa Wakanda, ang lugar kung saan naninirahan si Bucky,
ang Winter Soldier, sa mga nakalipas na taon. Samantala, matapos mahuli si Doctor Strange, pinilit ni Ebony Maw na pilitin itong isuko ang Time Stone. Ngunit dahil sa spell na inilagay sa kanyang kwintas, hindi ito basta-basta makukuha. Habang naghahanap ng paraan para mailigtas si Strange, nadiskubre ni Tony ang kapa nito at natuklasang hindi bumaba ng barko si Peter Parker. Sa halip, nagpa siya itong manatili sa misyon. Bagamat napagsabihan niya ito, tinanggap ni Iron Man ang tulong ng binatilyo. Nag-isip si Peter ng paraan at iminungkahi ang pagbukas ng butas sa spaceship upang masipsip palabas si Ebony Maw. Matagumpay nilang naisakatuparan ang plano, tinangay palabas si Maw, at muntik nang madala si Doctor Strange, ngunit agad siyang nasadyap ni Spider-Man gamit ang kanyang web habang isinasara ni Tony ang butas. Ngunit isa pang problema ang kinaharap nila, ang barko ay naka-autopilot at walang bumabalik sa Earth. Habang iniisip ang susunod na hakbang, nagpa siya si Tony na ipagpatuloy ang paglalakbay papunta kay Thanos. Naisip niyang mas mainam na harapin ito bago pa man makarating sa Earth at ilagay sa panganib ang bilyon-bilyong buhay. Samantala, habang bihag sa barko ni Thanos, nadiskubre ni Gamora na nakulong din doon ang kapatid niyang si Nebula. Matagal na palang nagtangkang pasukin ni Nebula ang barko upang patayin si Thanos, ngunit nabigo at nahuli. Bilang parusa, sinira at pinaghiwa-hiwalay ang katawan nito. Nang makita ang kalagayan ng kapatid, nakiusap si Gamora na palayain ito. Tumanggi si Thanos, at sinabi lamang niya itong gagawin kung ibubunyag ni Gamora kung nasaan ang Soul Stone. Dahil sa paghihirap na naririnig mula sa kapatid, napilitan si Gamora na sabihin ang totoo, ang bato ay nasa Vormir. Pagkalipas ng ilang araw, nakarating sina Thor, Rocket, at Groot sa Nidavellir. Doon nila nakilala si Eitri, isang higanteng panday na kahawig ng isang Diyos. Agad silang inatake, ngunit nakilala ni Thor ang panday at sinabing nawasak na ang Asgard. Ibinunyag ni Eitri na nang dumating si Thanos, pinilit siyang lumikha ng Infinity Gauntlet upang maglaman ng mga bato. Akala niya, mailigtas niya ang kanyang mga kasama kung susunod siya. Ngunit matapos niyang gawin ang kahilingan ni Thanos, pinatay ng Titan ang lahat ng kasama niya at pinutol ang kanyang mga kamay upang hindi na ito makagawa ng anumang sandata. Nangako si Thor na kung makakalikha si Eitri ng makapangyarihang armas, tiyak nilang matatalo si Thanos. Kaya't sinimulan nila ang paggawa ng Stormbreaker, ang pinakamakapangyarihang sandata ng Asgard, na may kakayahang lumikha ng Bifrost. Habang papunta sa Vormir si Thanos kasama si Gamora, nakahanap naman ng paraan si Nebula para makatakas. Tumawag siya ng saklolo at naghintay sa mga Guardians of the Galaxy. Samantala, dumating sina Iron Man, Doctor Strange, at Spider-Man sa Titan, ang planeta ni Thanos. Nagkaaberya sa paglapag ng kanilang barko, ngunit nailigtas sila ni Strange. Right? Let me just say, if aliens... Not want another single pop culture reference out of you for the rest of the trip, you understand? I'm trying to say that something is coming. Hindi nila agad nakilala ang Guardians, kaya't nagtangka si Drax na umatake, tinulungan ni Mantis at Star-Lord. Stay down, clown. I'm gonna ask you this one time. Where is Gamora? Tell me where the girl is, or I swear to you, I'm gonna French fry this little Who's Gamora? I'll do you one better. Yeah, you don't want to tell me where she is? That's fine. I'll kill all three of you and I'll beat it out of Thanos myself. Do it. You shoot my guy and I'll blast him. Let's go. Do it, Quill. What, Thanos? What master do you serve? Master do I serve? What am I supposed to say, Jesus? You're from Earth. I'm not from Earth, I'm from Missouri. Yeah, that's on Earth. We're not with Thanos. With Thanos? Wait, who are you? We're the Avengers, man. Thor told us about. You know Thor? Yeah. Sa gitna ng sagupaan, napagtanto ng dalawang grupo na iisa ang layunin nila, ang talunin si Thanos. Habang sila'y nagtutulungan, bumalik si Eitri at kinuha ang halma ng Stormbreaker, isang sandatang mas malakas pa kaysa sa Mjolnir, at kayang magbukas ng portal gamit ang Bifrost. Samantala, ginamit ni Doctor Strange ang kanyang kapangyarihan upang tingnan ang hinaharap. Nakita niya ang mahigit 14 na milyon na posibleng kinabukasan, ngunit iisa lamang sa mga ito ang may tagumpay laban kay Thanos. Sa wakas, dumating sina Thanos at Gamora sa Vormir. Sinalubong sila ng Red Skull, ang tagapagbantay ng Soul Stone.
Ipinaliwanag nito na ang bato ay may malaking kapalit, ang kailangan ng sinumang nais magmay-ari nito ay isakripisyo ang taong pinakamamahal nila. Natawa si Gamora dahil akala niya, imposibleng makuha ito ng kanyang ama. Naniniwala siyang si Thanos ay walang kakayahang magmahal ng kahit sino. Ngunit nagkamali siya, nang makita niya ang luha sa mga mata ng Titan, napagtanto niyang siya pala ang magiging sakripisyo. Sinubukan ni Gamora na kitilin ang sarili, pero bigla na lang naglaho ang kanyang daga. Sa gitna ng kanyang pagluha, hinayla siya ni Thanos sa mga braso at hinihagis mula sa bangin. Sa paraang ito, nabayaran ni Thanos ang kinakailangang halaga at natanggap niya ang Soul Stone bilang gantimpala. Pagdating sa Wakanda, sinalubong ng mga Avengers si Haring T'Challa, na nagsabing may malaki siyang hukbo na kayang pigilan ang kahit anong kalaban. Dinala agad si Vision sa laboratorio ni Shuri, at inanalisa ng dalaga ang estruktura ng batong nakabaon sa kanyang noo para malaman ang pinakamaligtas na paraan para tanggalin ito. Kahit gaano ka-advance ang teknolohiya nila, sinabi ni Shuri na delikado ang prosesong ito at kakailanganin ng oras bago tuluyang matanggal ang bato kay Vision. Habang isinasagawa ang procedure, nakatanggap ng alerto si Okoy mula sa security system, may bagay na pumasok sa atmosphere. Ilang sandali lang, bumagsak ang wreckage ng barko sa dome. Salamat sa force field na bumabalot sa Wakanda, walang napinsala sa loob ng bansa, pero apektado ang buong kagubatan sa paligid. Habang si Vision ay sumasailalim sa procedure, lumabas ang mga Avengers para lumaban at bumili ng oras para kay Shuri. Kapag nakuha na ang bato, si Wanda ang kailangang sumiron nito para siguraduhin hindi ito makuha ni Thanos. Matapos tipunin ang buong hukbo, pinangunahan ni T'Challa ang Dora Milaje at ang mga sundalo ni Mabako sa gilid ng dome. Dahil hindi matawagan si Hulk, binigyan si Bruce ng teknolohikal na armor para makalaban na parang si Hulk pa rin siya. Bago magsimula ang digmaan, sinubukan ni T'Challa na kumbansihin ang mga kalaban na umatras. Pero ngayon na wala na si Corvus Glaive, mas determinado si Proxima Midnight na makuha ang bato, ayaw niyang masayang ang pagkamatay ng asawa niya. Dahil dito, inutusan niya ang mga halimaw ng Black Order na sumugod sa battlefield. Pinagsama-sama nila ang kanilang puwersa para lusubin ang dome. Napansin ni T'Challa na may mga halimaw nang nakakalusot, kaya nagdesisyon siyang buksan ang maliit na bahagi ng barrier upang hindi sila makapasok sa likuran at makarating kay Vision. Fula! Wakanda forever! No! How much Roga shooting? I barely began, brother. You might want to pick up the pace. You see the teeth on those things? Samantala, halos mamatay na si Thor habang tinutulungan si Eitri sa paggawa ng bagong sandata. Nawalan na siya ng lakas at bumagsak pero nasadyap siya ni Rocket. Malubha ang kanyang kondisyon at kailangan niyang mabawi ang kapangyarihan niya para makabawi. Pero hindi mahanap ni Eitri ang cable para matapos ang Stormbreaker, kaya ginamit ni Groot ang isa sa mga kamay niya para hawakan ang solder, at pinutol ang parte ng katawan niya para gawing cable. Agad na nabuo ang koneksyon ni Thor sa Stormbreaker at nabawi niya ang kapangyarihan niya. Gamit ang Bifrost, isang interdimensional portal na nag-uugnay sa lahat ng realms, nag-teleport si Thor pabalik ng Earth. Eksaktong sa gitna ng labanan sa Wakanda siya dumating, kasama sina Rocket at Groot. Pagkakita kay Thor, nakahinga ng maluwag ang mga Avengers. Sa wakas, may Diyos na silang kakampi sa digmaan. Bring me Thanos! Pagkatapos kunin ang Soul Stone, bumalik si Thanos sa kanyang planeta at doon niya nakatagpo si Doctor Strange. Habang nakikipagnegosasyon ang wizard sa kontrabidang si Thanos, nagtatago naman sina Spider-Man, Iron Man, at ang Guardians of the Galaxy, hinihintay ang tamang oras para umatake. Nang makita ang wasak na planeta, tinanong ni Strange kung anong nangyari. Ikinwento ni Thanos na dati, napakaganda ng Titan. Pero katulad ng karamihan sa mga planeta, kinyu lang ito sa resources para pakainin ang lahat ng nakatira roon. Nang muntik nang malipol ang kanilang lahi, nag-alok siya ng solusyon, ang random na paglipol sa 50% ng populasyon. Walang pinipili, walang kinikilingan, puro patas at pantay. Noong araw na yon, tinawag na baliw si Thanos, pero ang kanyang hula ay tuluyang nangyari,
naglaho sa miserableng paraan ang kanyang lahi. Ngayon, nais niyang dalhin ang planong ito sa iba pang mga planeta. At kapag nakumpleto na niya ang 6 na bato, kaya niyang pawiin ang kalahati ng populasyon sa isang iglap lang, gamit ang isang pitik ng daliri. Para kay Thanos, ito ang pinakamaawain at makatarungang paraan para bawasan ang populasyon, at masigurong mabubuhay ang natitirang 50%. Matapos matuklasan ni Doctor Strange ang tunay na plano ng kalaban, naghanda na siya para sa labanan. Si Iron Man naman, inihagis ang buong gusali kay Thanos, pero sa halip na mapinsala, lalo lang itong nagpainit ng ulo ng kontrabida. Kahit na sabay-sabay siyang inaatake ng maraming kalaban, hindi nagpapatalo si Thanos. Sa kabila ng dami nila, hindi siya natitinag dahil sa kanyang pambihirang lakas. Biglang dumating si Nebula at inatake ang kanyang ama gamit ang isang barko. Bagamat mabilis siyang natalo, nagawa niyang bumili ng sapat na oras para ma-corner ng kanyang mga kakampi si Thanos. Si Mantis ay ginamit ang kanyang kapangyarihan para paralisahin ang isipan ng kalaban, habang sina Spider-Man at Iron Man ay nagtulong-tulong para subukang alisin ang gauntlet. Habang nasa isipan ni Thanos si Mantis, nadiskubre niyang labis ang pagdurusa nito sa isinakripisyo niyang anak. Nang mabatid ni Peter Quill na patay na si Gamora, hindi niya napigil ang umatake, dahilan para mawalan ng kontrol si Mantis sa isipan ni Thanos. Halos nakuha na ni Spider-Man ang gauntlet nang biglang matauhan si Thanos at bawiin ang artifact. Muling nagkaisa ang mga bayani para subukang pigilan siya, pero ginamit ni Thanos ang kapangyarihan ng gauntlet para sirain ang buwan ng kanyang planeta, at inihagis ang mga piraso nito upang durugan ang kanyang mga kalaban. Samantala, sa Earth, may bagong hukbo ng mga kalaban na sumugod sa ilalim ng lupa papunta sa barrier ng Wakanda. Sa puntong ito, si Wanda, na nasa laboratorio pa kasama ang kanyang asawa, ay nagdesisyong sumali sa labanan. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para sirain ang mga higanteng disc. Nang mapansin ni Proxima Midnight na nasa labanan na ang Scarlet Witch, agad siyang nakipag-ugnayan sa kanyang asawa. Muli na namang umatake si Corvus Glaive. Pagkatapos talunin ng isa sa mga miyembro ng Dora Milaje, tinarget niya si Shuri. Pero agad na dumipensa si Vision para protektahan ang dalaga. Nang makita ni Falcon na nasa panganib si Vision, agad niyang binalaan ang kanyang mga kaibigan. Paalis na sana si Wanda para tumulong nang bigla siyang tamaan sa ulo. Dumating si Proxima Midnight at tinangkang patayin siya, pero agad siyang napalibutan ni Okoye at Black Widow. Oh, no, you don't. Out of the hall. Stop now! Hulk? No! See ya! I thought you were a formidable machine. Ilang minuto lang, dumating si Captain America para tumulong at inutusan si Vision na tumakas habang siya ang haharap kay Corvus Glaive. Ngunit sobrang sugatan na si Vision at halos hindi na makalakad, kaya pinilit niyang gamitin ang natitira niyang lakas para saksakin ang kalaban. Nagtapos din si Proxima Midnight sa parehong kapalaran ng kanyang asawa nang ihagis siya ni Wanda sa isa sa mga disk at tuluyang nawasak ang kanyang katawan. Dahil hawak pa rin ni Thanos ang Infinity Stone, si Doctor Strange na lang ang may kakayahang lumaban sa kanya. Ginamit niya ang Time Stone para lumikha ng napakaraming bersyon ng kanyang sarili. Habang inakala ni Thanos na nagtagumpay na siyang ikulong ang kanyang kalaban, si Strange naman ang nauwi sa pagkakahuli. Doon niya napagtanto na walang laman ang kwintas na suot ni Doctor Strange, walang Time Stone. Nang makumpirma ni Iron Man na natalo si Strange, agad siyang umatake gamit ang mga kakayahan ng kanyang high-tech na armor. Sa unang pagkakataon, isang Avenger ang nagpatulo ng dugo kay Thanos. Pero hindi sapat iyon para pigilan ang Mad Titan. Winarak ni Thanos ang armor ni Tony, at sinaksak siya gamit ang armas mula mismo sa kanyang suit. Halos wakasan na ni Thanos ang buhay ni Tony nang biglang nag-alok ng kasunduan si Strange. Alam kasi niyang magiging mahalaga si Tony sa muling pagbabalik ng balanse sa universo sa hinaharap, kaya nakiusap si Strange na iligtas si Tony kapalit ng Time Stone. Pagkatanggap ng ikalimang bato,
Biglang umatake si Star-Lord, pero mabilis na nag-teleport si Thanos patungong Earth para kunin ang huling bato na magkokomplito ng kanyang gauntlet. Pagdating niya sa Wakanda, si Bruce Banner ang unang sumugod, pero naduraj agad ang kanyang armor at naibaon pa ito sa bato. Isa-isang lumaban ang mga bayani, pero kahit sama-sama na sila, isa-isang nabigo ang lahat. Walang sino man ang kayang tumapat kay Thanos. Sa harap ng walang kapantay na puwersa, napagtanto ni Vision na wala na talagang ibang paraan. Kaya nakiusap siya kay Wanda na siya'y wasakin na habang nasa kanya pa ang Mind Stone. Bagamat wasak ang puso, ginawa ito ni Wanda, gamit ang kanyang kapangyarihan para sirain ang bato habang pinipigilan si Thanos na makalapit. Hindi lang si Vision ang nasawi, kahit ang Mind Stone ay nawala. Ngunit ginamit ni Thanos ang Time Stone para ibalik ang oras. Muling nabuhay si Vision sa harapan nila, at mabilis na kinuha ng halimaw ang Mind Stone mula sa kanyang noo. Biglang dumating si Thor at isinaksak ang kanyang Stormbreaker sa dibdib ni Thanos. Halos mapatay na siya, pero hindi pa huli ang lahat. Sa kabila ng matinding pinsala, ginamit ni Thanos ang gauntlet para baguhin ang realidad. Isang pagtitik lang ng daliri, at biglang nawala siya. Isa-isa ring naglaho sa hangin ang mga bayani. Nagsimulang mag-disintegrate si Bucky at kalahati ng mga mandirigma ng Wakanda, kasama si T'Challa. Kasunod nito sina Groot, Wanda, at Falcon. Sa Planet Titan, sina Mantis, Drax, at Peter Quill ay naging alabok din. Habang naglalaho si Strange, sinabi niya kay Tony na wala na talagang ibang paraan para manalo. Nakita ni Iron Man ang kanyang apprentice na si Spider-Man, unti-unting nawawala habang humihingi ng tawad. Sa huli, tanging sina Tony Stark at Nebula na lang ang natira sa Titan, at kailangan nilang makahanap ng paraan para makabalik sa Earth. Samantala, natagpuan ng mga natitirang Avenger ang bangkay ni Vision, at napagtanto nilang ang lahat ng pagkawala ay gawa ni Thanos. Nagtagumpay siya sa kanyang layunin, ang puksain ang kalahati ng lahat ng buhay sa buong universo. Sa kalawakan, sa loob ng isang spaceship, natrap sina Tony Stark at Nebula. Wala na silang sapat na gasolina para makabalik sa Earth. Alam ni Tony na malapit na siyang mamatay dahil sa kakulangan ng oxygen kaya nagdesisyon siyang mag-iwan ng video message para kay Pepper, ang kanyang asawa. Humingi siya ng tawad dahil hindi na siya makakauwi. Ilang oras matapos noon, dumating si Captain Marvel at sinagip sila pabalik ng Earth. 23 araw na ang lumipas mula nang dumating si Thanos sa Earth at pinuksa ang 50% ng lahat ng nilalang. Simula noon, patuloy na hinahanap ng natitirang mga miyembro ng Avengers si Thanos pero wala pa rin silang ideya kung nasaan ito. Buti na lang at may alam si Nebula. Dahil sa tulong ni Rocket, natukoy nila ang huling planetang pinuntahan ni Thanos kung saan niya huling ginamit ang Infinity Gems. Nagpa siya ang grupo ng mga bayani na puntahan siya at kuhanin muli ang mga bato para maibalik ang mga kaibigan nila at burahin ang lahat ng kasamaan na ginawa ng kalaban. Nang mapansin nilang walang depensang humaharang sa kanila, agad na nagtulungan sina Captain Marvel at ang buong team para atakihin si Thanos. Pero nang tiningnan nila ang gauntlet, wala na roon ang mga Infinity Gems. Inamin ni Thanos na pagkatapos niyang ayusin ang universo, sinira na niya ang mga bato dahil wala na raw itong silbi. Dahil sa matinding galit, agad siyang pinugutan ni Thor ng ulo, isang huling suntok para sa halimaw na pumatay ng bilyon-bilyong buhay. Pagkatapos ng 5 taon mula nang patayin si Thanos, biglang bumalik si Ant-Man mula sa Quantum Realm. Habang naglalakad siya sa mga kalye, napansin niyang sobrang nag-iba na ang mundo. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nadiskubre ang daan-daan na mga lapida na may pangalan ng mga taong namatay noong umatake si Thanos. Dahil sa takot, agad niyang hinanap kung kasama sa listahan ang pangalan ng anak niyang si Cassie. Pero laking gulat niya nang makita niya ang sarili niyang pangalan sa listahan. Dali-dali siyang tumakbo pauwi at pinindot ang doorbell. Pagbukas ng pinto, niyakap siya ni Cassie. Hindi siya makapaniwala na ganito na kalaki ang anak niya. Lalo siyang naguluhan, gaano nga ba katagal siyang natrap sa Quantum Realm. Kinabukasan, pumunta siya sa Avengers Headquarters at nakipagkita kina Natasha Romanoff at Steve Rogers. Ikinwento niya na bago pa manawasak ni Thanos ang kalahati ng lahat ng buhay sa mundo, sumabak siya sa isang misyon sa Quantum Realm, at doon siya na-stop. Nangyari ito dahil si Hope,
ang partner ni Scott, dapat sana siyang inilabas mula sa Quantum Realm, pero wala siyang oras gawin ito dahil siya rin ay bahagi ng grupo ng mga taong nawala. Kahit 5 taon na ang lumipas sa mundo, sa paningin ni Scott ay parang ilang oras lang ang nakalipas dahil magkaiba ang takbo ng oras doon. Kaya ang ideya niya ay gamitin ang Quantum Realm bilang time machine para makabalik sa nakaraan ang Avengers at makuha ang mga Infinity Gems para maibalik ang nangyaring kaguluhan na ginawa ni Thanos. Para maging posible ang plano, alam ng tatlo na kailangan nila ang tulong ng isang henyo, kaya napagpasyahan nilang hanapin si Stark para humingi ng tulong. Ngayon, nakatira ang bilyonaryo sa isang tahimik na bahay sa gitna ng gubat kasama ang asawa at anak niya. Sa kabila ng lahat ng nangyari, natagpuan niya ang kanyang kaligayahan. Kaya nang dumating ang kanyang mga kaibigan para humingi ng tulong, tumanggi si Stark na makisali sa misyon dahil alam niyang marami siyang maaaring mawala kung mali ang mangyari. Kaya ang pangalawang opsyon ay hanapin si Bruce, na matapos ang ilang eksperimento sa laboratorio ay permanenteng naging Hulk. Gabi ng gabing iyon, hindi mapakali si Stark dahil sa kanyang pagkamausisa kung posible nga ba ang time travel, kaya gumawa siya ng mga prototype sa kanyang lab. Sa gulat niya, nakahanap siya ng paraan para maipatupad ang teoryang ito, pero naantala siya nang puntahan siya ng anak niyang si Morgan. Matapos ihatid si Morgan sa kanyang kwarto, hinalikan ni Stark ang anak niya ng goodnight at pumunta sa sala para kausapin ang asawa. Doon niya natuklasan na nakabuo na siya ng formula para sa time travel. Pinayuhan siya ni Pepper na gamitin ang kanyang talino para tulungan ang mga taong nawala ang kanilang mga mahal sa buhay. Ilang araw matapos iyon, gamit ang kagamitan ni Scott at ang maliit na kaalaman ni Bruce sa paksang ito, nakagawa ang grupo ng makina na teoryang kaya silang dalhin pabalik sa nakaraan. Ngunit habang nagsasagawa ng pagsubok, may malaking pagkakamali na nangyari at bumalik si Ant-Man sa iba't ibang edad. Pagkatapos ng ilang pagsubok, bumalik si Scott mula sa Quantum Realm sa tamang edad at lahat ay huminga ng maluwag nang malaman na okay siya. Na-frustrate si Steve kaya lumabas muna para magpahinga. Nakita niya ang sasakyan ni Stark na paparating. Paglabas ni Stark sa sasakyan, inihayag niya na nakabuo siya ng time-space GPS at gagamitin niya ito para tulungan ang mga kaibigan niyang bumalik sa nakaraan. Nang hapon, dumating sina Rocket at Nebula sa Earth para tumulong sa misyon. Kasama ng Raccoon si Bruce papuntang New Asgard para kuhanin si Thor. Ngunit nang makita nila si Thor, napansin nilang iba na ito kaysa dati. Bukod sa napalitan ang ilan sa mga kalamnan niya ng beer belly, puro beer lang ang ginagawa ni Thor at naglalaro ng video games kasama ang bagong kaibigan niyang Corgi. Nang malaman niyang may pagkakataon na itama ang lahat ng ginawa ni Thanos, unang tumanggi si Thor na tumulong, pero nagbago ang isip niya nang ipaalam ni Rocket na may malamig na beer na naghihintay sa kanya sa barko. Samantala, nasa Tokyo si Natasha para hanapin ang kaibigan niya ngayon ay vigilante gamit ang kanyang mga kakayahan. You can't give me. You shouldn't be here. Nang malaman ni Clint Barton na may pag-asa siyang makita muli ang pamilya, hindi na siya nagdalawang isip na bumalik sa Estados Unidos kasama si Black Widow. Ang pinakamalaking problema ng grupo ngayon ay alamin kung saan matatagpuan ang bawat Infinity Gem dahil nasa iba't ibang lugar sila sa kasaysayan. May sapat na PIM particles para bawat superhero ay makagawa lamang ng isang biyahe pabalik sa nakaraan, kaya kung may magkamali, wala nang pangalawang pagkakataon. Para madagdagan ang kanilang tsansa na magtagumpay, nagdesisyon ang Avengers na mag-split ng grupo. Ang team ni Captain America ay nagpunta sa New York noong taong 2012 para kunin ang 3 sa 6 na Infinity Gems, dahil alam nilang isa sa mga bato ay hawak ni Stephen Strange. Pumunta si Bruce sa kanyang bahay pero natagpuan lang niya si The Ancient One. Noon, si Doctor Strange ay wala pa ang kanyang mga superpowers at nagtatrabaho bilang surgeon sa ospital na nasa 20 blok ang layo. Nakita ni Bruce ang time jewel na nakasabit sa leeg ni The Ancient One kaya sinubukan niya itong kunin, pero isang hampas lang, nahati ang kanyang kaluluwa sa katawan. Samantala, sina Rocket at Thor ay naglakbay sa tunay na Asgard para nakawin ang reality gem. Napansin ni Thor ang kanyang ina, si Frigga, at alam niyang mamamatay ito sa araw na iyon kaya, nagpanik siya at nagdesisyon na iwan ang misyon. Iniwan nila si Nebula at War Machine sa Morag noong taong 2014. Pumunta sina Black Widow at Hawkeye sa planetang Vormir.
Habang umalis ang ibang miyembro ng grupo, sinabi ni Nebula sa kanyang kasama na kailangan nilang magtago dahil marami pang naghahanap ng Infinity Gems. Noong panahong iyon, bukod sa kanyang nakaraan, sinabing naghahanap din ng mga bato sina Gamora at ang kanilang ama. Sa kasalukuyan, nagtutulungan ang tatlo para hanapin ang bawat bato upang maisakatuparan ni Thanos ang kanyang plano. Wait around for this Quill guy to show up and then he leads us to the Power Stone, is that it? Who was that? Bring her to my ship. Bumalik si Tony Stark sa araw na inaresto si Loki kasama sina Ant-Man at Captain America. Nagplano sila na nakawin ang M-Gem na hawak ng mga ahente ng SHIELD na talaga namang kabilang sa Hydra. Nakita ni Captain America ang mga impostor sa elevator kaya sumali siya at nagpanggap na miyembro ng Hydra para kumbansihin silang ibigay ang briefcase. Samantala, tinulungan ni Stark si Ant-Man na magdulot ng dysrhythmia sa nakaraan niyang sarili para makadistract ng mga tao. Habang naguguluhan, sinipan ni Scott ang briefcase kay Tony, pero aksidenteng nabangga siya ng Hulk na wala ng kontrol. Lumipad palabas ng case ang Tesseract at sinunggaban ito ni Loki, na noong arestuhin na, ay ginamit ang pagkakataon para tumakas. Matapos matulungan si Stark na makabangon, naghiwa-hiwalay ang Avengers para hanapin si Loki. Nakita ni Captain America ang kanyang sarili sa hinaharap, at inisip niyang si Loki iyon na nagkukunwaring tao. Bucky is alive! That is America's ass. Ipinaliwanag niya ang tunay na dahilan kung bakit gusto niya ang Time Jewel. Nakuha ni Bruce ang tiwala ni The Ancient One pero sinabi nitong hindi niya pwedeng ibigay ito dahil makakalikha ito ng walang katapusang parallel realities. Pero sinabi ni Bruce na sa hinaharap, si Doctor Strange, bilang bagong tagapag-alaga ng bato, ay kusang ibinigay ito kay Thanos. Nang marinig ito ni The Sorceress Supreme, na-realize niya na maaaring nagkamali siya, at para mailigtas ang mundong iyon, kailangan niyang isuko ang kanyang tungkulin. Pagkatapos ibalik ang kaluluwa ni Bruce sa kanyang katawan, pinagkatiwalaan niya ang plano ng kanyang kahalili at ibinigay ang bato kay Hulk. Nang malaman ni Thanos na nasa morgue ang ibang bersyon ni Nebula na tumutulong sa Avengers, nagpasya siyang basahin ang alaala ng kopya upang makakuha ng impormasyon habang nagtago sa lumang palasyo na dating tirahan niya. Two nebulas. No. The same nebula. Set course for Morag and scan the duplicate's memories. I want to see everything. Natagpuan ni Thor ang kanyang ina at agad na naintindihan ni Frigga na ito ang bersyon ng kanyang anak mula sa hinaharap. Dinala nila ito sa isang lihim na lugar para mag-usap at sinubukan ni Thor na babalaan ang kanyang ina na malapit na siyang mamatay dahil naniniwala siyang kaya niyang baguhin ang kanyang kapalaran. Ngunit pinaalalahanan siya ni Frigga na naroon siya para ayusin ang kanyang kinabukasan, hindi ang sa kanya. Pagkatapos nakawin ang Jewel, tumakbo si Rocket para hanapin ang kanyang kasama at naghanda silang bumalik sa kasalukuyan. Pero bago sila umalis, kinuha ni Thor ang kanyang martilyo at pinatunayan sa sarili na karapat-dapat pa rin siyang gamitin ito. Pumasok sila sa templo ng Jewel of Power at nakuha ang kanilang hinahanap. Naghanda ng sabay sina War Machine at Nebula na bumalik, pero hindi nakaabante ang alien at naiwang-naiwan. Ang isipan ng Nebula na nasa nakaraan ay inaatake ng kanyang ama para gamitin sa pagkuha ng impormasyon. Nang malaman ni Thanos na nagtaksil sa kanya ang anak, binigyan niya ito ng pagkakataong magbawi at ipinadala si Nebula para patayin ang sarili niyang bersyon. Paggising mula sa hallucination, dali-daling pumunta si Nebula sa barko para babalaan ang kanyang mga kaibigan dahil ngayon alam na ni Thanos ang buong plano. Nang magkita sina Tony Stark at Captain America, nag-isip sila ng bagong paraan para hanapin ang Tesseract na ninakaw ni Loki dahil kailangan nila ito para makapasok sa Jewel of Space. Nagdesisyon silang pangganibin ang buhay at bumalik sa nakaraan habang si Ant-Man ang magdadala ng Mind Jewel pabalik sa kasalukuyan.
Napunta ang dalawa sa taong 1970 sa New Jersey dahil alam ni Stark na nasa isang military base doon ang Tesseract. Gumamit sila ng disguise para makapasok sa base. Naghiwalay sila, nakuha ni Stark ang Tesseract, inilagay ito sa isang briefcase, at habang papunta sa pinto ay nakasalubong niya ang kanyang ama, si Howard Stark, at nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap. Samantala, hinanap ni Rogers ang mga PIM particles at nakuha ang ilan sa laboratorio. Habang lumalabas, naharap siya sa mga gwardya at napilitang magtago sa opisina ni Peggy Carter, ang tanging babaeng minahal niya. Bagamat gusto niyang manatili at bumuo ng buhay kasama siya, nagdesisyon si Rogers na ituloy ang misyon at nakipagkita kay Tony. Pagkatapos maatake ng sarili niyang bersyon, nawala ang time GPS ni Nebula at sinubukan niyang kumbansihin si Gamora na pigilan ang plano ni Thanos dahil isasakripisyo nito ang sariling anak upang makuha ang Soul Gem. Pagdating sa Vormir, nakilala ni Natasha at Clint ang tagapag-alaga ng Soul Jewel na nagpatnubay sa kanila sa bangin kung saan nakatago ang bato. Ipinaliwanag ng Red Skull na kailangan mong isakripisyo ang taong mahal mo para makuha ito, ibig sabihin, isa lamang sa kanila ang mabubuhay na makakalabas doon. Matapos ang maikling usapan, nagdesisyon si Natasha na isakripisyo ang sarili ngunit hindi pumayag si Clint at sinubukan siyang pigilan. Nang lalapit na si Hawkeye na tumalon sa bangin, nailigtas siya ni Black Widow gamit ang lubid at sabay silang nakabitin sa bato. Let me go. No. It's okay. Please, no. Pagkagising ni Clint sa isang mababaw na tubig, nakita niya ang Soul Jewel sa kanyang kamay. Napatunayan ng bayani na totoo ang mga nangyari at wala na si Natasha sa mundo ng mga buhay. Pagbalik niya sa kasalukuyan, ipinabatid niya ang malungkot na balita sa mga kaibigan. Sinabi ni Thor na pagkatapos buhayin ang kalahati ng sangkatauhan, hahanapin nila si Black Widow. Ngunit inamin ni Clint na hindi na mababawi ang kanyang sakripisyo. Narinig ito, sinubukan ni Bruce kontrolin ang kanyang galit dahil alam niyang hindi na maibabalik si Natasha. Nagdesisyon ang grupo na bigyan ng kabuluhan ang kanilang sakripisyo. Nakuha ni Stark ang lahat ng bato at inilagay sa gauntlet. Ginamit ang kapangyarihan nito para halos mapuksa si Thanos at labis siyang nanghina, kaya madaling napatay ng Avengers. Upang maiwasan ang pagkamatay ng kaibigan habang ginagamit ang kapangyarihan, ginamit ni Bruce ang snap dahil alam niyang mas matibay ang katawan niya kaysa sa iba. Plano nilang huwag baguhin ang anumang nangyari sa nakaraang 5 taon, kundi ibalik lang ang mga nawala. Talk to me, Banner. Habang binibigyan ng medikal na atensyon si Bruce, tumanggap ng tawag si Clint mula sa kanyang asawa at natuwa sa marinig ang boses niya sa telepono. Sakay sa isang barko, inatake ang base ng Avengers gamit ang mga missile para sirain ito. Sa kabutihang palad, nakaligtas lahat ng miyembro ng koponan, pero ngayon kailangan nilang makalabas mula sa mga guho. Pagkatapos pasabugan ang lugar, ipinadala ni Thanos ang kanyang mga sundalo para lipulin ang mga nakaligtas. Sa tulong ng kanyang anak na babae, ginamit niya ang PIM particle na nasa GPS ni Nebula para ilipat ang buong barko niya sa hinaharap at tapusin ang kanyang misyon. Nakita ni Gamora ang lahat ng kasamaan na ginawa ng kanyang ama kaya nagdesisyon siyang pigilan ito at humingi ng tulong sa kanyang kapatid para gawin ito. Nang makita nila si Thanos na nakaupo ng kalmado sa gitna ng guho, naisip ng Avengers na isang bitag ito, pero sinubukan pa rin nilang lapitan siya para pigilan. Naniniwala si Thanos na sa paglipol ng kalahati ng buhay sa planeta, lalago ang natitirang kalahati, pero ngayon alam niyang imposible iyon dahil may mga taong may alaala ng nakaraan kaya hindi sila makakalimot o makatatanggap ng hinaharap. Dahil sa pagtitiyaga ng grupo ng mga superhero, may plano si Thanos na kunin muli ang Infinity Gems
Gems pero ngayon, plano niyang mas masama pa, hindi lang sirain ang kalahati ng sangkatauhan kundi lipulin ang buong planeta at gamitin ang Gauntlet para gumawa ng bagong mundo. Nang marinig ito, nagkaisa sina Thor, Stark, at Rogers upang pigilan si Thanos bago niya maisakatuparan ang kanyang plano. Habang lumalaban ang tatlo para pigilan ang pagwasak ng mundo, sinusubukan naman ng iba pang miyembro na makalabas sa mga guho bago matabyunan ng baha. Habang tumatakas mula sa mga alien na gusto siyang dakpin, ginamit ni Hawkeye ang kanyang mga palaso para sirain sila at muntik nang mamatay. Sa pagkakataong iyon, nakasalubong niya ang kasama niya at iniabot ang Gauntlet. Hindi niya alam na ito pala ay si Nebula mula sa nakaraan. Nagpakita si Gamora kasama ang mas mature na bersyon ng kanyang kapatid at sinubukang pigilin si Nebula na ibigay ang Infinity Gems kay Thanos. Nagkaisa silang kumbansihin si Nebula na baguhin ang direksyon, pero tumanggi ang robotic na babae na takasan si Thanos at banta niyang papatayin si Gamora para protektahan ang kanyang kapatid. Binaril ni Nebula mula sa kasalukuyan ang sarili niyang nakaraang bersyon at nakuha ni Clint ang Gauntlet pabalik. Sa laban kay Thanos, nasaksak si Iron Man at nawalan ng malay ng may hagis palayo. Dito umatake si Thor gamit ang Stormbreaker pero natalo siya. Malapit nang masira ang dibdib ni Thor gamit ang sariling palakol ng ginamit ni Steve Rogers ang Mjolnir para hampasin si Thanos at iligtas ang kasama. Hawak ang martilyo. Nagkaroon si Captain America ng kapangyarihang kontrolin ang kidlat at umatake gamit ang malakas na kuryente. Nagalit si Thanos at umatake ng malakas. Matapos ang serye ng mga suntok, nasira ang kalasag ni Cap at hindi na nila kayanin ang laban. Dumating ang hukbo ni Thanos at naghanda na silang makipaglaban kasama ang kanilang pinuno. Durog na si Rogers pero bumangon pa rin kahit nawalan siya ng pag-asa dahil inisip niyang napuksa na ang lahat ng kasama. Hindi niya alam na makakaasa siya sa tulong ng mga nabuhay mula sa snap ni Hulk at dumating sa pamamagitan ng portal na nilikha ni Doctor Strange. Sumulpot si Ant-Man mula sa mga guho at iniligtas ang mga kaibigan niyang halos malunod. Nagkaisa sila sa Dora Milaje, ang hukbo ng mga Warlocks, at mga Asgardians para labanan si Thanos sa isang matinding digmaan. Is that everyone? What, you wanted more? Avengers! Assemble. Habang naglalaban ang dalawang hukbo sa digmaan, nagkaroon ng pagkakataon si Peter Parker na muling makita ang kanyang mentor. Tuwang-tuwa si Stark nang makita siyang ligtas muli. Ang muling pagkikita naman nina Peter Quill at ng kanyang mahal ay hindi ganoon kasaya. Kasi si Gamora na ito mula sa nakaraan, hindi pa niya kilala si Peter kaya inatake niya siya dahil wala pa silang emosyonal na koneksyon. Habang pinipilit ni Clint na mapanatiling ligtas ang Gauntlet, naging target siya ng mga kalaban kaya kinailangan niyang tumakas mula sa gitna. Nang malaman ni Black Panther na nanganganib ang kanyang kasama, nagboluntaryo siyang dalhin ang artifact sa van ni Scott. Ngunit sa kasamaang palad, nasurround siya ni Thanos. Bago pa siya mahuli, dumating si Wanda na galit na galit. Inakusahan niya si Thanos na kinuha ang lahat ng pinakamamahal niya at ngayon ay may pagkakataon na siyang maghiganti. Activate instant kill! Rain fire! Nang mapagtanto ni Thanos na natatalo na siya, inutusan niya ang kanyang mga sundalo na gamitin ang barko nila para magpalipad ng apoy sa lugar.
Hindi niya inalintana ang kanyang sariling tropa. Biglang nagbago ang target ng mga armas dahil may lumitaw na hindi kilalang bagay sa kalangitan. Dito dumating si Captain Marvel at mabilis niyang winasak ang barko ng kalaban. Nakuha niya ang gauntlet na hawak ni Spider-Man at tinulungan siya ni Pepper at ng iba pang mandirigma para dalhin siya sa time machine sa van ni Scott upang maibalik siya sa nakaraan. Ngunit bago pa matapos ang plano, itinapon ni Thanos ang kanyang espada at nasira ang sasakyan. Nahulog ang artifact sa tabi ni Thanos at nakuha niya ito. Sinubukan ni Captain Marvel na sirain ang sandata, pero kinuha ni Thanos ang isang jewel mula sa gauntlet at tinamaan si Captain Marvel. Habang nakatingin kay Doctor Strange, nakatanggap si Stark ng signal at naisip na siya ang huling pag-asa para iligtas ang mundo. Sinimulan niyang labanan si Thanos para makuha ang gauntlet pero hindi niya ito nakuha. Nang sinubukan ni Thanos gamitin ang kanyang bagong kapangyarihan para wasakin ang realidad, napagtanto niyang nawala na ang lahat ng Infinity Gems. Gamit ang kanyang armor, gumawa si Stark ng sariling gauntlet. Pagkatapos, pinisil ni Iron Man ang kanyang mga daliri at sa isang kisap mata, natapos ang digmaan. Naging abo ang lahat ng sundalo ng kalaban at nakita ni Thanos ang kanyang mga tagasunod na unti-unting nawawala. Walang ibang ginawa si Thanos kundi umupo sa gitna ng labanang lugar at tanggapin ang kanyang pagkatalo. Nawala siya kasama ang kanyang mga sundalo. Nasunog ng kalahati ang katawan ni Stark sa radiation, at humiga siya sa mga guho habang hinihintay ang kanyang wakas. Si War Machine ang unang nakakita sa kanya. Hindi nagtagal, dumating si Peter para subukang makipag-usap sa kanya, pero hindi na sumagot si Stark. Nang dumating si Pepper, nakilala siya ni Tony at nagkaroon siya ng pagkakataon na magpaalam sa kanyang asawa, na alam nilang wala nang makakapagligtas sa kanya. Pinatahan ni Pepper si Tony na makapagpahinga na. Pagkatapos ng pagkawala ni Tony, umiyak si Pepper ngunit alam niyang kailangan niyang magpatuloy para sa kanilang anak. Pagdating ni Clint sa bahay, muling nagkita siya ng kanyang pamilya. Ganon din si Scott na muling nakasama ang kanyang anak. Sa wake ni Tony Stark, ipinakita ni Pepper sa lahat ang huling mensahe ng yumaong asawa bago ang misyon upang maibalik ang balanse ng mundo. Alam ni Iron Man ang mga panganib na haharapin niya at posibleng hindi na siya makabalik buhay kaya nag-iwan siya ng huling paalam sa kanyang mga mahal sa buhay. Pinayuhan niya silang tanggapin na ito ang katapusan ng bawat bayani. Matapos maibalik ang balanse ng universo, ang huling misyon ay isauli ang mga Infinity Jewels sa tamang oras kung kailan sila kinuha para maiwasan ang paglikha ng maraming alternate realities. Nagboluntaryo si Steve Rogers para gawin ito. Pero nang subukang ibalik siya ni Bruce, napansin nilang may mali sa oras sa mundo. Hindi dapat tumagal ng higit sa 5 seconds ang misyon. Habang sinusubukang ibalik si Steve, napansin ni Buck ang isang lalaki na nakaupo sa tabi ng lawa. Dito nalaman ni Sam kung bakit hindi bumalik si Steve. Sa halip na bumalik sa kanyang panahon, pinili ni Captain America na manatili sa nakaraan upang mabuhay ang buhay na matagal na niyang pinangarap kasama si Peggy Carter. Ngayon na hindi na siya magiging superhero, ipinasa ni Steve ang kanyang kalasag at ang kanyang pinakamahalagang bagay kay Sam. Siya na ngayon ang may pananagutan bilang bagong Captain America. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? I-comment mo sa baba. At kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.